Ang binatang ito ay nakikipaglaban sa higit sa 10 halimaw. Dahil sa mabahong amoy nila, agad niyang naintindihan kung bakit walang gustong kumuha ng trabahong ito. Gumamit siya ng salamangka ng tubig sa paglalaban ng kanyang damit at pagkatapos ay umupo upang mag-ihaw ng isda para sa kanyang pagkain. Bigla siyang nakakita ng isang batang babae sa mga palumpong. Laking gulat niya dahil walang mga nayon sa kalaliman ng kagubatan na ito. Napansin niyang may sungay ang babae, at naghinala siyang maaaring mula ito sa lahi ng demonyo. Nang makita niyang mukhang gutom na siya, inalok siya nito ng isang piraso ng inihaw na isda, ngunit hindi niya naintindihan ang sinasabi nito. Sinubukan niyang gamitin ang wika ng lahi ng demonyo para makipag-usap sa kanya. Noong una, akala niya ay hindi nito maiintindihan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit sa kanya ang babae. Doon lang niya napansin na bali ang isa niyang sungay. Ibinigay niya sa kanya ang inihaw na isda at sinabihan siyang kumain. Kinuha ng cute na babae ang isda at kinain ito kaagad dahil siguradong gutom na siya. Sa pagtingin sa sirang sungay, naalala ni David na ayon sa batas ng lahi ng demonyo, ang mga gagawa ng krimen ay mababali ang isang sungay at ipapatapon. Ito ay tila mahirap paniwalaan para sa isang bata. Kaya, naisip niya na maaaring siya ay ipinatapon sa kanyang pamilya. Sinubukan niyang gamitin ang demon language para magtanong tungkol sa kanyang pamilya, ngunit inulit lamang niya ang babala ng nagngangalang Rag na huwag lumapit sa mga estranghero. Akala niya ay hindi siya nito naiintindihan, kaya sinabihan na lang niya itong umuwi pagkatapos niyang kumain. Biglang hinawakan ng babae ang kamay niya at sinenyasan siyang sundan siya, at sinundan niya ito sa kagubatan. Itinuro niya ang loob, sinabing iyon ang kailangan nilang puntahan, ngunit nag-alinlangan siya dahil may nagsabi sa kanya na huwag hayaang may lumapit. Pumasok siya para tingnan at nagulat siya nang may nakita siyang bangkay. Pagtingin sa pares ng mga sungay, nahulaan niya na ang katawan ay mula sa lahi ng demonyo, posibleng ama ng babae. Bago masawi, binalaan ng kanyang ama ang kanyang anak na huwag lumapit sa kanyang katawan dahil maaaring puntiryahin siya ng mga mababanggas na hayop at mga halimaw. Ang masunuring babaeng ito ay sumunod sa utos ng kanyang ama at namuhay mag-isa sa madilim na kagubatan na ito. Napabuntong hininga si David, alam niyang hindi sinasadyang nasangkot siya sa gulo, ngunit hindi niya magawang pumikit. Gumamit siya ng earth magic para gumawa ng libingan ng ama ng babae. At pagkatapos, nagpakilala sila sa isa't isa. Ang kanyang pangalan ay David, at ang babae ay Levina. Iminungkahi niyang isama si Levina, at masaya itong tumanggo bilang pagsang-ayon. Binuhat niya siya at siya ay kasinggan ng isang balahibo. Kung sabay silang maglakad, aabutin pa ito hanggang sa paglubog ng araw bago makabalik. Sinabi niya sa babae na nasa unahan nila ang cruise, kung saan nakatira ang mga maharlika sa hilaga, habang ang mga karaniwang tao tulad ni David ay nakatira sa timog. Pagbalik sa bayan, nagulat ang mga gwardya nang makita si David na may bitbit na babaeng lahi ng demonyo na sira ang sungay. Matapos masuri ang sitwasyon, hinayaan pa rin nila silang dumaan. Sa pagtingin sa mataong eksena sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Levina na magulat. Nanlaki ang mata niya sa pagkamangha. Ipinaliwanag ni David na ito ang pangalawang pinakamalaking lugar sa bansa. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng hadlang sa wika sa pagitan ni David at Levina, na ginagawang medyo mahirap ang komunikasyon sa pagitan nila. Dinala ni David si Levina sa isang restaurant na parang pamilyar sa kanya. Ang pagpasok ng isang babaeng lahi ng demonyo sa pintuan ay magdudulot ng gulo, kaya pinili niyang pumasok sa likod ng pinto. Sa abalang restaurant, ang waitress na si Rika ay naghahain ng masasarap na pagkain sa mga customer. Ang chef dito ay si Kevin, at nagtataka siya kung bakit pumasok si David sa likod ng pinto at kung ano ang dala nito. Sinabi ni David na magpapaliwanag siya mamaya at humingi ng mainit na tubig kay Kevin. Pagkatapos makakuha ng permiso, dinala ni David si Levina sa banyo, sinabihan siyang magpalit ng damit para makapaghanda sa paliligo. Palibhasa'y nagulat, nataranta ang babae at napasigaw ng malakas. Sa wakas, pagkatapos maligo ng maayos, mas malinis at mas maganda ang hitsura ng babae. Sa sandaling iyon, pumasok si Rika at curious na nagtanong kung anong problema ang naidulot ni David sa bahay. Nang makita ni Rika ang batang babae, naghinala si Rika na maaaring siya ang anak sa labas ni David.
Mabilis niyang itinanggi ito, ipinaliwanag na siya ay 18 taong gulang pa lamang at hindi pa ama. Nagkataon lang na nakilala niya si Levina sa kagubatan at inampun siya matapos makitang pumanaw ang kanyang ama, iniwan siyang mag-isa. Naunawaan ni Rika ang sitwasyon at tinulungan niya si David na paliguan si Levina at ibinigay pa sa babae ang kanyang lumang damit noong bata pa na isusuot, kahit na medyo maluwag. Ipinakilala ni David si Rika bilang kanyang ate kay Levina. Bagamat wala silang masyadong masabi ay nagawa pang tawagin ng babae ang kanilang mga pangalan. Talagang nagustuhan ni Rika ang magalang na babaeng ito. Ipinaliwanag ni David na alam lang ng batang babae ang wika ng lahi ng demonyo, katulad ng spell chants na karaniwang ginagamit. Ngayon, ang una niyang gustong gawin ay alamin ang dahilan ng pagkaputol ng sungay ni Levina para makita kung kriminal nga ba siya or hindi. Nang makita ng mga customer sa restaurant si Levina, saglit na nagulat ang lahat, ngunit mabilis silang nagkaroon ng pagmamahal sa pagiging masunurin at kaibig-ibig ng babae. Sinuri ni Rika ang mga kriminal na record ngunit walang nakitang impormasyong tumutugma kay Levina. Naramdaman din ni David na may mali. Kung ang babae ay nakagawa ng isang krimen, dapat mayroong mga talaan nito. Biglang tumunog ang tiyan ni Levina dahil sa gutom na ikinahiya niya. Nagdagdag si David ng isa pang upuan para makaupo siya ng maayos sa mesa. Habang nagluluto si Rika at may dalang mainit na plato ng kanin, natutuwa si Levina. Medyo clumsy pa ang babae at napaso pa ang sarili habang kumakain. Nang makita ang kanyang masayang mukha, pakiramdam ng lahat ay natunaw ang kanilang mga puso. Tinanong ni Rika si David kung ano ang balak niyang gawin kay Levina. Sinabi niyang dadalhin siya sa orphanage sa lungsod. Tutol si Rika, pakiramdam niya ay hindi tamang maglagay ng batang hindi nakakaintindi ng wika ng tao at kabilang sa ibang lahi sa naturang lugar. Maya-maya pa ay dinala niya si Levina sa attic room ng restaurant na iyon din ang inuupahan niya. Sa kaunting pang-aakit, masunuri na nakatulog ang babae sa ligtas na mga bisig ni David. Pagkatapos, mabilis din siyang nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang gin-icing ni Levina. Nang makita ang pagmamadali sa kilos ng babae, agad niyang nahulaan na kailangan nitong gumamit ng banyo. Medyo nagilty siya sa hindi pagpapakita sa kanya kung nasaan ito sa simula pa lang. Pagkatapos ay nagyakapan sila at natulog ng mahimbing hanggang umaga. Naunang nagising si David, pinagmamasdan ang payapang natutulog na mukha ng babae, wala siyang balak na gisingin muna siya. Nang maramdamang naghahanda ng umalis si David, agad na nagising si Levina, lumapit, at niyakap siya ng mahigpit na may pagmamahal. Kinailangan siyang kausapin ni David saglit bago siya pumayag na bumitaw. Binuhat niya ito pababa sa restaurant, nakita si Rika at Kevin, at pagkatapos ay kinuha si Levina upang hugasan ang kanyang mukha. Inalagaan niya ito bilang isang tapat na ama. Tinulungan ni Rika si Levina na itali ng maayos ang kanyang buhok. Mas lalo pang gumanda ang babae ng mag-ayos. Naisip ni Rika na kailangang itago ng babae ang naputol niyang sungay. Nagdala si Kevin ng almusal para sa kanilang dalawa. Bigla silang binati ni Levina ng magandang umaga, na ikinagulat ng tatlong matatanda. Lahat ay namangha sa pagiging matalino at kaibig-ibig niya. Pagkatapos ng almusal, dinala siya ni David sa palengke para bumili ng bagong damit. Nagmistulang mag-ama ang dalawa, at binili ni David ang lahat ng uri ng mga bagay para sa kanya, at nagsimula siyang mag-alala sa sinabi ni Rika. Sa pagtatapos ng araw, dinala niya ang babae pabalik sa inn. Tinanong siya ni Rika kung ano ang balak niyang gawin at agad siyang nataranta. Isa siyang adventurer na marunong lang makipaglaban, kaya ba niyang magpalaki ng anak? Inassure siya ni Rika, kapag wala siya, sila ni Kevin ay tutulong sa pag-aalaga sa babae. Nagising si Levina sa kanyang mga mata, lumingon para hanapin si David. Nang makitang ganito ang babae, nagpa siya si David na maging tagapag-alaga ni Levina. Inaantok na iminulat ni Levina ang kanyang mga mata upang salubungin ang bukang liwayway. Nang hindi makita si David kahit saan, dali-dali siyang bumangon sa kama para hanapin siya. Si David ay nasa baba sa restaurant na nagsusulat ng isang ulat upang tapusin ang isang misyon para sa isang kliyente. Kapag nag-uulat ng isang misyon, kailangan niyang magdala ng ilang ebidensya. Karaniwang maamoy ang mga ebidensyang iyon, kaya talagang pinagbawalan siya ni Rika na dalhin sila sa restaurant. Maaari lamang matugunan ni David ang mga kliyente sa hunting ground para sa pag-verify.
Ngunit ang problema ay hindi niya maisama si Levina. Sinabi ni Rika na sila ni Kevin ang mag-aalaga sa batang babae, kaya hindi na kailangang mag-alala ni David. Gayunpaman, hindi kinaya ni Levina na malayo kay David kahit kalahating hakbang. Nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng babae mula sa itaas, dali-daling umakyat si David para buhatin siya pababa. Nang makita ito, kinailangan ni Rika na paalalahanan si David na ang pagdadala ng bata sa kagubatan ay lubhang mapanganib. Ngunit lubusan ng tinanggap ni David ang kanyang tungkulin bilang isang mapagmahal na ama. Nang marinig ito, pinagalitan siya ni Rika dahil sa pagiging walang ingat, sinabing maaari siyang pumunta ng mabilis at bumalik bago magdilim. Kung nanatili siya sa bahay na nakakapit sa kanyang anak ng ganito, saan siya kukuha ng pera para palakihin ito? Nang marinig ito, napabuntong hininga na lamang si David bilang pagbibitiw. Sinubukan niyang sabihin kay Levina na masunurin na manatili sa bahay at hintayin itong bumalik. Buti na lang at naintindihan ng babae ang sinabi niya at masunurin siyang nakinig. Napaiyak si David at niyakap siya nito ng mahigpit. Sa pagkakaroon ng anak, tila naging ibang tao si David. Hindi niya nakayanang iwan ang maliit na babae hanggang sa pinagalitan siya ng husto ni Rika, saka lang siya pumasok sa trabaho. Ginaya ni Levina si Rika, hinihiling na maging ligtas si David, na napangiti siya ng may pagmamalaki. Nanatili si Levina sa restaurant, tumulong sa maliliit na gawain. Inakala ng lahat na ang restaurant ay nagdagdag ng isang bagong mababang server na tumatakbo sa paligid na nagdadala ng mga bagay sa anman, kahit na alam kung paano mangolekta ng maruruming pinggan. Natatakot ang lahat na madapa at mahulog si Levina. Tinapik ni Kevin ang ulo niya bilang papuri. Bilang gantimpala, gumawa siya ng fruit jelly na mukhang napakasarap. Tulad ng pagpaalam niya kay David, nang lumabas si Kevin para bumili ng mga bilihin, binati rin siya ng babae ng ligtas na paglalakbay. Sino ba naman ang hindi matutunaw sa paningin ng kaibig-ibig na babaeng ito? Mabilis siyang naging pinakamamahal na mababang server na hinahangaan ng lahat ng pumupunta sa restaurant. Kinagabihan, umuwi si David. Tumakbo si Levina para yakapin siya ng mahigpit, tinanggap siya pabalik, pakiramdam niya ay tinamaan ng kidlat ang kanyang puso. Hindi makapaniwala si David kung gaano kabilis natuto ang babae. Sa hapunan, binanggit ni Rika na si Levina ay hindi lamang masunurin, ngunit tumulong din sa maliliit na gawain na laking gulat ni David. Ang mga patatas na nasa mesa ay may kontribusyon din ni Levina, na ikinatuwa ni David na kumain ng ilang plato. Lumipas ang isang linggo, at si Levina ay masigasig na nag-aral at tumulong sa mag-asawa sa restaurant. Ang batang babae ay napakatalino at mabilis matuto. Ipinagmamalaki ni David na ito ang kanyang pagsisikap, na tinuturuan ang babae gabi-gabi. Naramdaman ni David na si Levina ang tunay na pinakakaibig-ibig na tao sa mundo. Minsan naiinggit pa si David kay Kevin kapag nakikita niyang nagbabonding kay Levina na parang ama. Ang lalaking iyon ay mas mahusay sa pag-aalaga ng bata kaysa sa naisip niya. Isang araw, kinailangan ni Kevin na pumunta sa palengke para bumili ng patatas para sa mashed potato. Nang maalala na gustong-gusto ni David ang pagkaing iyon, hiniling ni Levina kay Kevin na sumama sa kanya. Hindi napigilan ni David na lumabas ang babae. Gusto rin niyang pumunta, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na siya bata. Walang gana niyang pinasama si Kevin kay Levina. Sa loob, nakaramdam siya ng nakakainis na selos. Labis na interesado si Levina sa mga bago at kakaibang bagay sa palengke. Sa sobrang abala ng babae sa paglalaro ay aksidenteng nawala si Kevin. Nang mapagtanto niya ito, nagmamadaling bumalik si Kevin para ipaalam kay David. Nang marinig ang masamang balita, halos mabaliw si David, halos masira ang buong tindahan. Kinailangan siyang pagsabihan ni Rika na hanapin ang babae sa halip na sirain ang tindahan nito. Naisip niya na hindi hahayaan ng ibang gwardya na dalhin ng estranghero ang isang bata kahit saan. Napakatalino rin ni Levina at marahil ay mahahanap niya ang kanyang daan pabalik sa kanyang sarili. Hiniling ni Rika sa mga regular na customer ng restaurant na tumulong sa paghahanap, nangako sa kanila ng libreng pagkain. Nang marinig ito, masayang sumang-ayon ang lahat. Samantala, si Levina ay binubuli ng isang grupo ng mga bata. Dahil sa language barrier, halos mapaiyak siya. Biglang nagpakita ang isang batang babae na nagngangalang Maloy, pinagalitan ang mga nananakot at sinipa sila bilang babala na iligtas si Levina. Magalang na humingi ng paumanhin si Levina sa lahat.
Pagkatapos, nag-enchant siya ng healing spell para sa mga sugat ng mga bata. Laking gulat nila dahil mga pari or adventurer lang ang marunong gumamit ng mahika. Sa pagbanggit ng mga adventurer, naalala ni Livina si David. Gusto na niyang umuwi at nang malaman nilang nawala siya, gusto rin siyang tulungan ng mga bata na mahanap ang daan pabalik. Naalala lang ng babae na may guhit na pusa ang tindahan ni Kevin. Isang bata sa grupo ang nakaalala at nanguna. Kasabay nito, abala pa rin sa paghahanap si David at ang iba pa. Sa pagbabalik, ang grupo ng mga bata ay hinarang ng isang matangkad na lalaki. Buti na lang at regular customer siya na hinangian ng tulong ni Narika at Kevin. Nagpasya siyang iuwi ng ligtas ang mga bata sa tahanan ni David. Pag-uwi, humingi agad ng tawad si Livina kay Kevin. Hindi niya ito pinagalitan, bagkus ay marahang tinapik ang kanyang ulo. Ang mga batang nagbalik kay Livina ay binigyan ng mga bag ng matamis at inanyayahan na maglaro sa ibang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Rika na nagkaroon ng mga bagong kaibigan si Livina. Iniuwi ng matangkad na tiyuhin ang mga bata dahil napakadelikado ng gabi. Masunureng yumuko si Livina para humingi ng paumanhin sa pag-aalala ng lahat sa kanya. Ngayon lang napagtanto ng lahat na may isa pang nawawala, walang iba kundi si David. Hinanap ng ama ang kanyang anak, ngunit ang ama ang naligaw. Ilang saglit lang ay humihingal siyang bumalik. Nang makitang okay na si Livina, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Napaluha ang babae, humingi ng tawad sa kanya dahil hindi siya mabuting babae. Sinabi niya na siya ay labis na natatakot na hindi niya mahanap ang kanyang daan pauwi. Gusto lang ng babae na nasa tabi ni David. Niyakap siya nito, inaalo hanggang sa kumalma siya. Noong gabing iyon, tinuturuan niya ulit siya. Matapos mabigkas ni Livina ang ilang pangunahing salita, itinaas ni David ang antas ng kahirapan. Pagbukas sa pahinang may larawang bahaghari, tila interesado si Livina. Minsan ay pinabayaan siya ng isang tao na tumayo sa ilalim ng isang bahaghari, na nagtuturo sa kanya na ang mga bahaghari ay ang nag-uugnay na mga piraso ng mundo. Nagpapakita ang mga bahaghari kapag ang mga Diyos ay nakatayong nanonood sa lupa. Sinabi ng taong iyon na paprotektahan ng tadhana si Livina, kaya umaasa siyang magiging masaya ito. Pagkatapos ay muling nakatulog ang babae sa mga bisig ni David. Isang umaga, habang ine-enjoy ni Rika ang kanyang kape sa umaga, patuloy na nagsasalita si David sa tabi niya. Nabanggit niya na si Livina ay masyadong kaibig-ibig. Ayaw na niyang pumasok sa trabaho at gusto na lang niyang manatili sa bahay buong araw kasama ang batang babae. Nakaramdam na lang ng kawalan ng pag-asa si Rika. Akala niya ay nagsasalita na naman ang lalaking ito ng kalokohan. Sa pagkakataong ito, kailangang magmisyon si David sa kabisera. Sa halip na makasama ang kanyang masunurin, maganda, kaibig-ibig na anak na babae, kailangan niyang makasama ang mga opisyal na matanda, di kaaya-aya, at puno ng mga pakana. Ang iniisip pa lang niya ay parang desperado na siya. Alam niyang trabaho ito na kailangan niyang gawin, at alam niyang magaling si Livina sa bahay at magkakaroon ng mga kaibigan, ngunit ayaw pa rin niyang umalis. Nang makita siyang masyadong nagsasalita, sinabi sa kanya ni Rika na isaalang-alang ang paglalakbay na ito bilang isang pagkakataon upang bumili ng mga regalo para kay Livina, tulad ng pagpunta sa kabisera, maaari siyang bumili ng ilang uri ng masarap na candy. Iniisip ang kagalakan ng kanyang anak na babae kapag tumatanggap ng mga regalo, sinasabing salamat, nakaramdam ng sigla si David. Nang gabing iyon, nakita siya ni Livina, nangako na magiging mabuti sa bahay, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Hindi pa rin nakatiis na umalis si David, ngunit ito ay trabaho. Kinailangan niyang isantabi ang kanyang mga personal na damdamin at umalis kasama ang isang taong ipinadala upang samahan siya. Matagal nang narinig ng taong ito ang mga tsismis na napakahirap pakiusapan ni David. Kaya naman, natakot siya habang naglalakbay, lalo na nang makita niyang nanlamig at mabagsik ang mukha ni David. Sa totoo lang, iniisip lang ni David kung anong uri ng candy ang bibilhin para sa kanyang pinakamamahal na anak sa bahay. Kinabahan ng taong ito, gustong mag-alok ng candy kay David para mabasag ang katahimikan, ngunit sa sobrang takot niya, nanatili siyang tahimik. Pagtingin sa kahon ng candy, naisip agad ni David si Livina. Na-imagine niya ang namumungay na pisngi ng kanyang anak habang mumunguya ito ng candy, at hindi niya maiwasang matuwa.
Pagdating nila sa kabisera, tinanong ni David sa kanyang escort ang address na bibilhan ng candy, na labis na ikinagulat ng lalaki. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang dati niyang kaibigan, si Gregor. Pagkapasok niya, tinukso siya ni David, sinabing gusto niyang makilala ang kanyang fiancé, na ikinagalit ni Gregor kaya hinugot niya ang kanyang espada para turuan si David ng leksyon. Nang marinig niyang sinabi ni David na gusto lang niya itong makilala dahil naghahanap siya ng regalo para sa babae sa bahay, labis na nagulat si Gregor. Sa kanyang alaala, walang alam si David tungkol sa mga bata. Kaya bakit siya ngayon ay nag-aalala tungkol sa mga regalo para sa isang batang babae? Sinabi ni David na ito ay ang kanyang cute na kapatid na babae, ngunit ang kanyang tono ay nakaramdam ng kakaiba kay Gregor. Alam talaga ni Gregor na si David ay nagpapalaki ng isang babaeng lahi ng demonyo na may siraang sungay. Ang problema dito ay si David ay isang taong laging pumapaslang ng mga demonyo, ang uri ni Levina. Marahil ay natatakot si Gregor na lamambot si David, na makakaapekto sa kanyang mga misyon. Pinagtibay ni David na kahit sino ang kalaban, tao or demonyo, basta ito ay isang misyon, hindi siya magpapakita ng awa. Nang marinig ito, napanatag si Gregor at nagpatuloy sa pagtatalaga ng misyon. Sa pagkakataong ito, kinailangan nilang alisin ang mga tagapaglingkod ng ikapitong Demon Lord, ang mga binigyan ng napakalaking kapangyarihan, kabilang ang ilan na hindi kabilang sa lahi ng demonyo. Ang kanilang grupo ay lilihis sa kabundukan upang maiwasang matuklasan, ngunit aabutin pa ito ng ilang araw. Nang marinig ito, agad na nawalan ng pag-asa si David, na nagdadalamati na matagal pa bago siya makabalik upang makita si Levina. Sa sandaling ito sa bahay, si Levina ay natututong maghurno kasama si Kevin. Sobrang inispoiled niya ang babae kaya ginamit niya ang mga customer bilang guinea pig para sa mga cake ng babae, na pinilit na kumain. Nang sabihin sa kanya ni Kevin na binili ng unang customer ang isa sa kanyang mga cake, tuwang-tuwa si Levina. Binati ni Rika si Kevin sa paghahanap ng apprentice na magpapasa sa kanyang mga kakayahan. Bagamat si Levina ay mahal ng dalawang taong ito, nakaramdam pa rin ng kalungkutan ang babae nang wala si David. Inalaw siya ni Kevin, sinabing mahal na mahal siya ni David, at sa tuwing babalik ito, masaya itong tatawagan muna ang pangalan nito. Natahimik si Levina dahil palagi siyang iniiwan mula noong siya ay maliit. Nawalan din siya ng ama, kaya palagi niyang sinisisi ang sarili sa pagdadala ng malas, at nagpakita si David. Siya ang unang taong nagtrato sa kanya ng maayos, ang pinaka-espesyal na tao sa kanya. Tinanong ni Kevin ang babae kung bakit hindi niya ito direktang sinabi kay David. Umiling lang siya, natatakot daw siyang magalit sa kanya. Nang makita ito, nag-isip si Kevin ng paraan para mabawasan ang kalungkutan ng babae, tinuruan siyang magluto ng maayos upang balang araw ay makapagluto siya para kay David. Nakatingin sa dalawang guro at estudyanteng masayang nagluluto, hindi napigilan ni Rika na matawa. Mas sineseryoso ni Kevin ang edukasyon kay Levina kaysa sa anupaman. Kinabukasan, pumunta si Maloy sa restaurant para maglaro. Inosenteng tinanong ni Levina si Maloy kung magkaibigan sila dahil sa murang edad ay wala pa siyang kaibigan. Talagang naaawa si Maloy sa babae at inaliw niya si Levina na sinabing magkaibigan sila at pagkatapos ay inanyayahan siyang pumasok sa paaralan. Laking gulat ni Rika sa narinig at tinanong niya ang edad ni Levina. Nag-isip ng matagal ang babae at saka sinabing 7 or 8 years old na siya. Laking gulat ni Rika, akala niya ay napakaliit ni Levina na mga 5 taong gulang pa lamang siya. Humingi ng pahintulot si Maloy kay Rika na papasukin si Levina sa paaralan. Agad namang tumanggo si Rika bilang pagsang-ayon. Sinabi niya sa kanyang sarili na ipapaalala niya kay David na irehistro ang babae sa paaralan sa sandaling bumalik ito. Kasabay nito, natagpuan ni David at ng kanyang mga kasamahan ang lungga ng mga dragon sa ilalim ng ikapitong Demon Lord. Sa lungga na iyon, mayroon ding babaeng demonyo. Siya ay nag-enchant ng isang spell at ang labanan ay naging earth-shaking. Ilang sandali lang ay natapos na ng kanyang grupo ang misyon. Sa restaurant, lalong natuwa ang mga customer sa mababang server na Levina. Ang batang babae ay hindi lamang marunong gumawa ng masasarap na cake, ngunit naghain din sa mga customer sa kanilang mga mesa, na nagpaparamdam sa lahat na natutunaw ang kanilang mga puso. Kahit na ang isang magaspang na lalaki tulad ni Mr. Gilbert,
na hindi kailanman nagustuhan ng mga bata, ay kailangang lumambot bago ang gayong magalang na kaibig-ibig. Nang matapos ang misyon, iginiit ni David na maghanda si Gregor ng dragon para agad siyang sakyan pauwi. Pero pinatira muna siya ni Gregor para sa isang kapistahan. Tumanggi si David at nagtantrum. Kinailangang banggitin ni Gregor ang pananatili upang pumili ng mga regalo para kay Levina. Nagbago agad ng ugali si David, naging kasing saya ng bata. Walang magawa si Gregor at mukhang wala ng lunas ang kaibigan niya. Bumalik si David sa restaurant. Binuksan niya ang pinto, sumigaw ng malakas sa pangalan ni Levina, na ikinagulat ng lahat. Nang makitang tumingin ang babae ay agad siyang niyakap ni David ng mahigpit at itinaas, pinaikot-ikot, tila na-recharge siya pagkatapos ng mahabang panahon. Ibibigay na sana niya ang regalo nang hilingin nitong maghintay sandali at pumasok sa loob. Sinabi sa kanya ni Rika na noong wala siya, naging matapang si Rika na mag-isa sa atek. Nang marinig ito, muling napaiyak si David. Pagkatapos ay naglabas si Levina ng cake na sinasanay niyang gawin sa panahong ito, na nagsasabing para sa kanya ang cake. Iyon lang ay napasigaw si David sa sobrang lakas na halos ibagsak niya ang restaurant. Parang gustong ipakita sa buong mundo ang pagmamahal ng babae sa kanya. Ngayon, isang regular na customer ang bumisita sa restaurant. Nang makita niya si Levina na naka-cute na pink na damit, hindi niya maiwasang purihin ito. Bigla siyang nakaramdam ng assassin na aura at nang lumingon siya, nakita niya si David na nakatingin sa kanya na may nagbabala na mga mata, na para bang tinatakot siya na walang anumang intensyon sa batang babae. Napansin ni Levina ang sugat sa kamay ng customer na ito. Tila kagagaling lang niya sa pangangaso ng mga mahiwagang hayop. Lumapit ang babae at marahang gumamit ng hilang magic para matulungan ang customer na ito na gumaling. Nagulat ang lahat ng nakasaksi sa eksenang ito, lalo na si David. Noong gabing iyon, pinuri ni David si Levina sa pagiging sanay. Gayunpaman, ang inosenteng babae ay nagtanong pabalik kung si David mismo ay hindi rin maaaring gumamit ng mahika. Ipinaliwanag ni David na ang wika para sa pagbigkas ng mga spells ay ang wika ng lahi ng demonyo. Kung nais ng mga tao na gamitin ito, kailangan nila ng mga espesyal na kasanayan upang mabigkas ito ng tama. Isa si David sa kakaunting taong makakagawa nito, kaya naman nakausap niya si Levina mula sa una nilang pagkikita. Ang mga ordinaryong tao ay mayroon ding ilang mahiwagang potensyal, ngunit hindi ito magagamit ng malaya. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao ay lumikha ng mga mahiwagang kasangkapan na ginagaya ang mga elemento tulad ng apoy at tubig, na ginagawang mga mahalagang kayamanan. Gayun din, dahil ang mga lahi ng tao at demonyo ay bihirang makipagkalakalan sa isa't isa. Nang marinig ito, biglang nagtaka si Levina kung bakit hindi nakipagkaibigan ang mga demonyo sa ibang lahi. Hindi nakasagot si David at tumango lang siya. Pagkatapos, nag-alok siya na turuan ang babae ng higit pang mahika. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Levina. Siya ay maingat na natuto sa bawat pagtuturo nito. Dumating ang araw para dalhin ni David si Levina sa paaralan sa unang pagkakataon. Bagamat masunurang nakinig ang babae, si David pa rin ang nag-aalala ng isang magaling na ama. Hindi niya kayang mawalay sa kanya. Kinailangan niyang pakalmeyan ang sarili, ipinaalala sa sarili na kailangan niyang mag-isip ng mas makatwiran dahil siya ang tagapag-alaga ng babae. Nang makita siyang labis na nag-aalala sa bata, natatawa si Rika, na sinabing samobra na siya kapag pumapasok lang ang babae sa paaralan tulad ng ibang normal na bata. Si Levina ay pumasok sa paaralan kasama ang kanyang kaibigan na si Maloy. Ang paaralang ito ay isang templo ng gintong diyosa sa malayo. Pagpasok sa silid-aralan, binati ni Levina ang tatlong kaibigan na sina Marco, Tony, at Rudio na kilala niya noon pa man. Nang makitang sinalubong siya ni Levina, namula ang mukha ni Rudio. Hindi alam ng batang mahiyain ang gagawin ng sumalubong sa kanya ang isang cute na kaibigan. Biglang lumapit ang isang batang babae kay Levina, nagtanong kung siya ay mula sa lahi ng demonyo. Napansin na pala niya ang sungay na nakatago sa ilalim ng scarf ni Levina. Nagpakilala ang babae bilang si Selvaya. Interesado siya sa mga sungay na ito at gusto niyang makita ang mga ito araw-araw. Natagpuan ni Maloy na medyo nakakainis ang kuryosidad na ito. Habang nag-uusap ang ibang mga kaibigan kung paanong mukhang mayaman na binibini si Selvaya ay hindi na nila naituloy ang usapan dahil dumating na ang guro. Kailangang bumalik ni Selvaya sa kanyang upuan.
Nang makitang pumasok ang guro, naramdaman ni Livina ang bakas ng takot na bumangon sa loob niya. Sa katunayan, ang babaeng nauna sa kanya ay hindi lamang nagkaroon ng nakakatakot na ekspresyon ng mukha, ngunit ang kanyang paraan ng pagtuturo ay medyo kakaiba, na lalong nagpabagabag kay Livina. Pag-uwi pagkatapos ng klase, ipinagpatuloy ni Livina ang pag-aaral ng mahika kasama si David. Tinanong niya kung kumusta ang araw niya. Matangkad na ngumiti ang babae, sinabing nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at natutunan ang maraming bagay. Sa nakikitang masunurin na babae na ganito, lalo pang minahal ni David si Livina. Tuwing recess sa paaralan, madalas na nakikipaglaro si Livina ng tag sa kanyang mga kaibigan. Palagi siyang pinupuntirya ni Rudio, kung minsan ay hawak pa niya ang kanyang kamay, na kung minsan ay nagdudulot ng alitan sa pagitan nila. Pero medyo tense ang atmosphere sa classroom. Sa isang aralin, natuklasan ng guro na si Livina ay mula sa lahi ng demonyo. Kaagad, nagalit siya, marahas na hinawakan ang buhok ni Livina, at sumigaw ng pang-aabuso. Sinabi niya na si Livina ay isang sinumpa na nilalang na hindi karapat-dapat na umiral dito. Ang mga salitang iyon ay nakakatakot kay Livina. Nagpakalat din ng masasamang kaisipan ang guro tungkol sa lahi ng demonyo sa ibang mga estudyante. Nang makita niyang hinihila ng guro ang buhok ni Livina ng sobrang lakas, hindi na nakatiis si Maloy at may ibinato sa kanya bilang pagtutol. Tumayo din ang ibang mga kaibigan para protektahan si Livina. Agad na binyantaan ng guro na ang sinumang manggahas na sumalungat sa isang madre sa templo ay mapapatalsik. Biglang mahinahong sinabi ni Selvaya na pwede na siyang paalisin ng guro. Hindi siya natakot dahil pupurihin siya ng kanyang pamilya sa pagprotekta sa kanyang kaklase. Nang marinig ito, tumayo ang iba pang mga kaibigan upang protektahan si Livina. Ngunit para kay Livina, ang psikolohikal na sugat ay masyadong malalim. Hindi naintindihan ng batang babae kung ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Ipinaliwanag ng isa pang guro na ang pinakamalaking pagkakaiba ay habang buhay. Ang mga demonyo ay nabubuhay ng 2 beses kaysa sa mga tao. Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak kay Livina. Pagdating sa bahay, halatang malungkot ang babae. Iniwas niya ang mga tanong ni Kevin at dumiretso sa kwarto niya. Inalis niya ang kanyang mga tirintas, inihayag ang kanyang pares ng mga sungay at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga kamay upang putulin ang mga ito. Nang marinig ang ingay, nagmamadaling pumasok si Kevin at nakita niya si Livina na nakahiga at walang malay at puno ng dugo. Mabilis niyang binuhat siya pababa, nakikiusap sa mga customer na tingnan kung may nakakaalam kung paano gamutin ang mga sugat. Nang makita ang dugo, agad na natarante si Rika. Buti na lang at may customer na alam ang first aid. Pagkatapos, dali-daling dinala ni Kevin ang babae sa ospital. Nang bumalik si David at narinig ang balita, pakiramdam niya ay nasusunog siya sa loob. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang gagawin ng babae. Napabuntong hininga si Kevin, si David lang ang makakahanap ng sagot. Matapos magkamalay, naging irritable si Livina. Hindi na niya matanggap ang kanyang mga sungay. Humihikbi ang babae, sinabing hindi na siya papayagan ng mga tao, na ang mga tao lang sa ina ito ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Habang binabanggit niya ang isyong panghabang buhay, lalo siyang nagmumukhang desperado. Kinailangan siyang hawakan ni David ng mahigpit at aliwin ng matagal hanggang sa kumalma siya. Kinabukasan, nakipagkita siya sa isang tao sa templo para harapin sila. Ikinwento niya sa kanya ang buong pangyayari. Ipinagtanggol ng lalaki ang madre, sinabing nawala ang kanyang buong pamilya dahil sa lahi ng demonyo. Matigas na wika ni David, hindi iyon dahilan para tawagin niyang kasuklam-suklam ang isang inosenteng bata. Alam niyang hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng gulo. Binalaan niya ang lalaki na magpataw ng matinding parusa or magsusumbong siya sa lugar kung saan namamahala ang makatarungang Diyos ng digmaan. Nang marinig ito, napilitan ang templo na paalisin iyon mula sa relihiyosong orden. Bagamat naayos na ang lahat, sinisisi pa rin ni David ang sarili. Kung sinabi lang sana niya kay Livina ang totoo tungkol sa lifespans kanina. Pag-uwi, sinabi ni Rika na binisita ni Maloy ang babae. Napaluha si Maloy, pinagalitan ang kaibigan dahil sa paggawa ng ganoong bagay. Pinuri niya si Livina sa pagkakaroon ng magagandang sungay at sinabing si Livina ay palaging magiging Livina. Nang marinig ito, napaiyak si Livina, niyakap ang kaibigan at paulit-ulit na humingi ng tawad.
Sa gabi, nagparty sina Rika at Kevin para ipagdiwang ang kaligtasan ni Livina. Sinabi ni Livina na siya ay tunay na masaya. Siya ay tinanggap at minahal ng lahat. Naging maliwanag ang buhay ng babae at niyakap ng mahigpit ni David si Livina. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya na natagpuan siya noong araw na iyon. Masigla ang evening party at tuwang-tuwang sinabi ni David na bibili siya ng inumin para sa buong restaurant ng gabing iyon. Nang marinig ng lahat ang papuri kay Livina, hindi maiwasan ni David na maging proud. Ipinagyayabang pa niya na ang babae ay hindi lamang masunurin, kundi talentado at kaibig-ibig. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Livina. Para makapag-ambag sa saya, isang regular na customer ang naglabas ng gitara at kumanta. Nais ni David na ipakita ni Livina ang kanyang talento sa pagkanta dahil hindi pa niya ito narinig na kumanta. Ngunit nang magsimulang kumanta ang babae, ang malaan Cortez niyang boses ang nagpaisip kay David na kailangan lang niyang magpakyut, hindi na niya kailangang kumanta. Matapos ang ganap na paggaling, si Livina ay masayang nakabalik sa paaralan. Bago siya umalis, binigyan siya ni David ng lahat ng uri ng mga tagubilin hanggang sa kahit na nakalabas na siya ng pinto, sinundan pa rin siya nito upang magdagdag ng ilang paalala. Pagdating sa klase, nakita ni Livina sina Marco at Rudio na may pinag-uusapan. Nang magtanong siya, nalaman niyang naghahanap si Marco ng regalo para sa kanyang ama. Sumabat din si Selvaya, na ipinagmamalaki na ngayong taon ay binibigyan niya ang kanyang ama ng isang pares ng guwantes na may berde na bulaklak. Payo ni Maloy, basta may sentimiento sa regalo tiyak na magugustuhan ito ng ama ni Marco. Pero habang nag-uusap sila, mas naging dead end ang usapan. Pagkatapos ng klase, umuwi si Livina. May gusto siyang ibahagi kay Kevin. Kamakailan, ang batang babae ay naging isang bihasang mababang server, parehong cute at masunurin. Naisip pa ni Rika at Kevin na baka genius ang babae. Sa isang pagsubok lang, nagluluto man or naglilinis, maaalala na agad ni Livina. Ang kakaiba ay noong siya ay unang dumating, ang batang babae ay napaka-clumsy na hindi niya alam kung paano humawak ng kutsilyo or magtiklop ng tela. Hindi naman sa hindi niya magawa, hindi niya lang alam kung saan magsisimula. Biglang may na-realize si David. Tinanong niya kung bukod sa kanya at kay Kevin, may nagturo pa sa kanya noon. Awkward na sinagot ni Livina ang isang bagay, ngunit pagkatapos ay mabilis na tinakpen ng kanyang kamay ang kanyang bibig, na tila natatakot sa mga maling salita. Nang makita ito, dali-dali itong pinabayaan ni David, ayaw siyang pilitin na mag-isip pa. Nang hapong iyon pagkatapos ng klase, humingi ng pahintulot si Livina na bisitahin ang bahay ni Maloy. Gaya ng nakasanayan, tapos na sa trabaho si David at agad na umuwi para makita siya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala si Livina sa bahay. Pumunta siya sa bahay ni Maloy. Nang marinig ni David na araw-araw na naglalaro ng ganito ang babae, natigilan si David, nangingilid ang mga mata nito na parang maiyak. Nalungkot siya dahil ngayon ay may mga kaibigan na ang babae, at kailangan niyang ibahagi ang pagmamahal nito. Dala ang heartbroken mood, pumasok si David sa restaurant, iniwan si Kevin na naguguluhan, hindi naiintindihan ang nangyayari. Si Rika lang ang nakakaalam na hindi pwedeng magselos si David kay Maloy. Sa kabilang banda, si Livina ay nag-aaral ng pananahi kasama si Maloy. Sinabi pa ng ina ni Maloy na salamat kay Livina, ang kanyang anak na babae ay nagsisikap na ngayon at mas seryoso. Kinagabihan, pabalik sa bahay, tinulungan ni Livina sina Kevin at Rika na maghain ng mga mesa. Nakita pa lang ni David ang kanyang cute na kilos, pakiramdam ni David ay lumambot ang kanyang puso. Biniro pa niya si Kevin na pinagsasamantalahan niya ang babae. Natawa na lang si Kevin, binabayaran daw siya ng maayos. Si Livina ay isa ng opisyal na empleyado, kaya lang hindi siya nagtatrabaho ng huli dahil bata pa siya. Laking gulat ni David sa narinig, nagulat dahil hindi pa niya nakita ang babae na may malaking pera. Sinabi ni Kevin na malamang na nag-iipon si Livina, na lalong nagpagulo sa kanya, na nahulog sa isang estado ng pagungal na parang nawawalang kaluluwa. Akala ng mga customer sa restaurant na nakakita nito ay hihimatayin na siya sa gutom. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Livina sa regular na customer, si Uncle Gilbert. Binanggit niya ang kamakailang malamig na panahon, at sumagot siya na malapit ng mag-snow. Wala silang ideya na may dalawang lalaki na nanunood kay Livina mula sa malayo,
mga mandurukot na partikular na nagtatarget ng mga bata ng iba't ibang lahi upang ibenta. May naramdaman ding kakaiba si Gilbert sa dalawang customer na ito. Pagkatapos niyang magpaalam ay umuwi na siya. Hinanap ni Livina si Kevin para itanong kung nasaan si David dahil gusto niya itong bigyan ng regalo. Alam ni Kevin ang tungkol dito kaya nagmadali siyang umakyat. Sa itaas, si David ay malungkot, sinisisi ang kanyang sarili dahil hinayaan niyang magtrabaho ang babae nang hindi niya nalalaman. Iniisip pa nga niya kung hindi ba niya nabili ang lahat ng gusto niya or ayaw nitong mahirapan siya. Habang bumubulong sa sarili, biglang pumasok si Livina na ikinagulat niya. Kinakabahang inilabas ng babae ang isang regalo sa kaarawan na inihanda niya para sa kanya, isang regalo na ginawa niya mismo, na natutunan mula sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Tinanggap ito ni David, napaluha. Niyakap niya ng mahigpit si Livina. Nasasabik sa emosyon na siya na ang pinakamasayang tao sa mundo. Pagkatapos, ibinaba ni David ang babae. Ang dalawang estranghero kanina ay labis na nagulat nang makita siyang nagbago mula sa isang madilim na kilos tungo sa isang bagong ama na puno ng kagalakan. Dahil gusto niyang bumili ng regalo para kay David, hiniling ni Livina na magtrabaho ng part-time. Sinabi ni Kevin kung handa siyang magtrabaho ng higit pa, babayaran siya nito. Sinabi ni Kevin na ayos lang dahil madalas maagang nagsimulang magtrabaho ang mga bata rito para matuto ng mga kasanayan. Maaari rin daw mag-aral si Livina para maging scholar or matutong magluto sa mismong restaurant. Para kay Livina, ang pag-aaral ay masaya, ngunit naisip niya na ang kanyang oras ay mas mahaba kaysa sa mga tao, kaya maaari pa rin siyang matuto ng higit pa sa ibang pagkakataon. Ngayon gusto niyang mag-focus sa pag-aaral ng pagluluto mula kay Kevin dahil iyon ang kanyang malaking layunin. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Kevin, determinado siyang maging huwaran para sundin niya. Samantala, si David, na natanggap ang handmade na regalo mula sa kanyang pinakamamahal na anak na babae, ay tuwang-tuwa na nagpapakita nito sa paligid ng restaurant. Hindi sinasadyang nakita ni Livina ang unang snow ng season sa labas at sabik na tumakbo palabas upang tumingin. Mula sa araw na iyon, nakaupo siya sa tabi ng bintana araw-araw, naghihintay na bumagsak ang nyebe. Nang makitang nabighani ang babae, iminungkahi ni David na dalhin siya sa labas para maglaro. Pagkabukas pa lang ng pinto, dumiretso si Livina sa bakuran, na nilulubog ang sarili sa kasiyahan. Pagkatapos maglaro, bagamat nag-aatubili pa ay masunurin siyang pumasok para maligo. Kabaligtaran sa babae, palaging nakikita ni David na mahirap at mapanganib ang nyebe, hindi inaakala na may taong tatangkilikin ito ng ganoon. Bago pumasok sa trabaho, muling binigyan ni David si Livina ng iba't ibang mga tagubilin, kahit na niyakap siya ng mahigpit at umiyak ng ilang sandali bago siya nakatiis na umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaalis niya, bumalik sa restaurant ang dalawang magiging mandurukot noon. Naghahain ng tubig si Livina at nakikipag-usap kay Gilbert tungkol sa snow. Pagkaalis ni Gilbert, nakita niyang may nakalimutan itong bag. Agad namang tumakbo si Livina para ibalik ito. Sa kanyang pagbabalik sa restaurant, hinarang siya ng dalawang malalaking lalaki. Sa pagkilala sa kanila bilang masasamang tao, mabilis siyang lumipat sa ibang direksyon at tumakbo palayo. Ang madulas na daan ay naging dahilan ng pagkakadapa niya. Layo ni Livina na gumamit ng mahika upang ipagtanggol ang sarili, ngunit naalala ang mga tagubili ni David na gamitin lamang ito kapag siya ay talagang nasugatan. Nang akala niya ay dudukutin na siya, umalangaw ang boses ni Gilbert. Matagal na niyang pinaghihinalaan ang mga ito, at ngayon ay nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, nagalit siya at gusto niyang turuan ng leksyon ang mga mandurukot. Mabuti na lang at sa pagkakataong iyon ay sumulpat ang gwardya ng lungsod at nahuli ang dalawang lalaki. Ipinaalam sa kanila ng tinyente na kamakailan lamang ay kumukuha ang black market ng mga bata ng iba't ibang lahi. Si Livina, isang bihirang babaeng lahi ng demonyo, ay isang perpektong target. Alam pa niya ang pangalan nito, na ikinagulat ni Livina. Ang tinyente pala na ito ay ang ama ni Selvaya na kaklase niya. Magkakaroon daw siya ng pagkakataon na bisitahin ang restaurant kung saan nakatira si Livina para subukan ito. Matapos makumplito ang kanyang misyon, nagmamadaling umuwi si David na parang hangin, na nasasabik sa pag-iisip na matatanggap niya ang matengkad ng ngiti ni Livina, na magpapalakas sa kanyang lakas. Sa kalsada, nakasalubong niya ang babae na naglalakad kasama si Gilbert.
Nagmamadaling lumapit si David para tanungin sila. Dahan-daang itinago ni Gilbert ang nangyari, sinabing tinutulungan lang siya ni Levina na ibalik ang ilang nakalimutang gamit. Noong araw na iyon, nang makitang nakaupo si David na nag-iisip, lumapit si Rika upang itanong kung ano ang mali. Sumagot si David na masyadong masikip ang coat niya. Bagamat maraming beses niya itong inayos, ngayon ay hindi na ito maisuot. Ang mga coat na ito ay dinala mula sa kanyang bayan at siya ay medyo nakakabit sa mga ito. Sa sandaling iyon, inabot ni Rika kay David ang isang sulat na ipinadala mula sa kanyang bayan at saka umalis. Bigla niyang napagtanto na medyo mapatla ang kutis ni Rika ngayon, mukhang masama ang pakiramdam. Sa hindi inaasahan, nang matapos niya ang pag-iisip na ito, bumagsak siya sa lugar. Matapos suriin, nagulat ang lahat ng matuklasan na maliit na buhay ang dinadala ni Rika sa kanyang sinapupunan. Mukhang nahihiya si Kevin, alam na pala niya ito noon pa, ngunit naghahanap pa rin siya ng angkop na oras para sabihin kay David, hindi inaasahan na ito ay mabubunyag ng ganito. Nang magkamalay na si Rika ay nagpumilit na siyang bumalik sa trabaho. Sa kabila ng palagiang payo ni Kevin na magpahinga, sa sandaling ito, isang ideya ang sumagi sa isip ni David. Naisip niya na dahil magkakaanak na ang mag-asawa, dapat niyang kunin si Levina para manirahan sa ibang lugar. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay magkasabay na tumutol sina Kevin at Rika. Pwede raw siyang pumunta kung saan niya gusto, pero dapat manatili si Levina dahil opisyal na empleyado ng restaurant ang babae. Nang marinig ito, nangatuwiran si David na sa kabila nito, hindi pa niya nakitang gumamit ng pera si Levina. Napangiti si Kevin. Sa totoo lang, sinabi sa kanya ni Levina na gusto niyang makatipid, kaya dinala niya ang babae sa templo para magdeposito. Nagbiro pa si Kevin na sa ganitong rate, malapit nang magkaroon ng sapat na pera si Levina para sa isang dot. Sa pag-iisip pa lang niyan, tumalon si David sa maingay na protesta. Habang siya ay umiiyak at nag-aalboroto, bumalik si Levina mula sa paaralan, na ginawang mas tragikamak ang eksena. Nang marinig niyang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa sanggol sa tiyan ni Rika, nagpakita ng matinding pananabik si Levina. Sinabi ni David kay Kevin na plano niyang bumalik sa kanyang bayan para sa isang paglalakbay. Nang gabing iyon, umupo si David para magbigay ng mga tagubilin kay Levina. Noong una, binalak niyang maghintay hanggang makatapos ng pag-aaral ang babae bago bumalik, ngunit ang sirang coat ay pinilit siyang umalis ng mas maaga. Bukod dito, gusto na rin niyang bumalik bago manganak si Rika para maiwasan ang dagdag na gulo kay Kevin. Tinanong ni David kung gusto ni Levina na sumama sa kanya or manatili. Nagliwanag ang mga mata ng babae sa pagbanggit ng pagsama, masaya at pilit na humihiling na sumama. Kinabukasan, nagsimula siyang mag-impake ng kanyang mga gamit para maghanda sa paglalakbay. Habang nagluluto kasama si Kevin, ipinahayag ni Levina ang kanyang pagnanais na dalhin ang kanyang pamilyar na kutsilyo. Ipinaliwanag ni Kevin na ito ay kutsilyo sa kusina na hindi angkop sa mahabang paglalakbay. Sa halip, ang batang babae ay dapat magkaroon ng isang kutsilyo na maginhawa para sa pag-ukit ng kahoy. Sinabi rin niya na kung kinakailangan, maaaring bumili si David sa kabisera. Nais ni Levina na pumili ng kutsilyo na akma sa kanyang kamay, kaya iminungkahi ni Kevin na dalhin siya sa tindahan ng panday. Habang nasa daan, binanggit ni Levina na ang ama ni Rudio, ang kanyang kaklase, ay isa ring panday. Malabo siyang kilala ni Kevin, kaya sinamantala niya ang pagkakataong dalhin siya doon. Noong una, inakala ng tatay ni Rudio na bibili sila ng mga laruan kaya naman nakasimangot ang mukha nito. Ngunit nang magalang nabatiin siya ni Levina at humingi ng kutsilyong angkop sa kanya, naisip niyang nagbibiro lang ang babae at hindi siya pinansin. Kailangang ipaliwanag ng malinaw ni Kevin na kailangan ng babae ng kutsilyo para sa pagluluto kapag naglalakbay sa malayo, at sa kanya lang sila pinapasok sa loob para pumili. Habang namimili sila, maingay sa labas ang tatlong kapatid ni Rudio. Natigilan si Rudio na katatapos lang makipagtalo ng tawagin ng kanyang ama ang isang kaklase na dumating at napalingon si Levina na nakangiti at bumabati sa kanya. Siya at ang kanyang mga kapatid ay natigilan. Mabilis na tumakbo si Rudio, sinabing hindi maaaring gamitin ni Levina ang mga kutsilyo sa kanyang bahay. Medyo naiinis ang babae, pero sumagot pa rin na sanay na siya.
Nang marinig na si Livina ay pupunta sa isang mahabang paglalakbay, si Rudio ay nagulat, sa pag-aakalang aalis siya magpakailanman, na halatang nag-aalala. Pinaalalahanan ni Kevin si Livina na dapat niyang ipaalam ng maaga sa kanyang mga kaibigan. Kung bigla siyang nawala, lahat ay mag-aalala. Kaya naman, bumaling ang babae para sabihin kay Rudio na uuwi na lang siya kasama si David at babalik bago matapos ang summer. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Rudio, bumalik sa dati niyang malamig na kilos. Sa wakas, pumili si Livina ng kutsilyo na gusto niya. Sinadya ng tatay ni Rudio na huwag maningil ng pera, ngunit pinilit ng babae na magbayad gamit ang sarili niyang pera dahil palagi siyang nakakatanggap ng mga regalo mula sa iba, at ngayon ay gusto na niyang magkaroon ng sariling pera. Nang makita ang pangunawa ng babae, pumayag ang may-ari. Nagulat din siya nang makitang medyo hindi tugma ang maliit na kamay ni Livina sa hawakan ng kutsilyo, kaya minabuti niyang ayusin ito para magkasya. Sinamantala ni Rudio ang pagkakataon na kulitin ang maliit na babae at agad na binigyan ng masakit na katok sa ulo ng kanyang ama. Sa klase, inosenteng ipinakita ni Livina ang kanyang paparating na paglalakbay sa kanyang mga kaibigan. Sinamantala ni David ang pagkakataong pumunta sa palengke para bumili ng ilan pang gamit para may pagtanggol ni Livina ang sarili. Napagtanto niya na mula nang magkaroon ng babae, ang pamimili para kay Livina ay naging kanyang pinakamalaking kagalakan. Sa panahong ito, aksidenteng nakasalubong niya si Hurley, isang taong hindi niya gusto. Dahil sa ayaw niyang manggulo, sinamantala ni David ang pagkakataon na hilingin sa kanya na tumulong sa pagpili ng ilang bagay. Hindi naintindihan ni Hurley, sa pag-aakalang inaaya siyang makipag-date, na ikinainis at ikinahiya ni David. Gayunpaman, sa pag-iisip kay Livina, sinubukan pa rin niyang maging matyaga. Dinala ni Hurley si David sa isang marangyang magic item shop. Mabilis siyang pumili ng angkop na kasuotan para kay Livina, kaya naghinala si Hurley dahil maliwanag na damit ito ng mga bata. Nauutal na sabi ni David na binibili niya ito sa iba. Nang makita ang awkward na itsura ni Hurley ay nagkunwaring naniniwala sa kanya. Sa wakas, masayang nagpasalamat si David sa kanya, at ngumiti si Hurley, at sinabing sa susunod ay gusto na niyang makaharap ang munting salamangkero na nagpabago kay David ng ganito. Pagbalik sa inn, tuwang-tuwang sinuri ni Livina ang kanyang bagong gamit. Inutusan ni Narika at Kevin si David na protektahan ang babae, nagpaalam sa lahat. Opisyal na umalis sina David at Livina. Habang nasa daan, napansin ni Livina na tila kakaiba ang direksyon. Ipinaliwanag ni David na gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makadalaw siya sa puntod ng kanyang ama. Ito ang kagubatan kung saan sila unang nagkita at ang daan din patungo sa kanyang bayan. Nang marinig ito, si Livina ay natahimik saglit, pagkatapos ay marahang hinawakan ang kamay ni David, nagpasalamat sa kanya sa pagbisita sa libingan ng kanyang ama para sa kanya ng maraming beses. Ipinahayag ng babae ang kanyang pagnanais na makita ito ng kanyang mga mata upang sabihin sa kanyang ama na siya ay namumuhay ng masaya. Bago pumasok sa kagubatan, nagbabala si David na dapat silang maging maingat sa mga mahiwagang hayop. Sa katunayan, pagkatapos lamang ng ilang hakbang, naramdaman ni Livina ang panganib at agad na iginuhit ang kanyang nagtatanggol na mahiwagang kasangkapan. Mabilis ding natukoy at napaslang ni David ang ilang halimaw. Hindi niya maiwasang magulat sa kakayahan ng babae na makadama ng panganib. Sinabi ni Livina na mula noong siya ay maliit, sa tuwing nakakaranas siya ng panganib, ang alam niya ay kung paano tumakas. Ngunit sinabi ng kanyang ama na ito ay isang uri ng instinct na protektado ng tadhana. Pagkatapos noon, isa pang grupo ng mga mahiwagang hayop ang nagpakita. Partikular na kinasusuklaman ni David ang malapit na labanan sa ganitong uri dahil nangagamoy sila na isang lubhang kasuklam-suklam na slime. Nakapagtataka, nagsalita si Livina na gustong tumulong. Siya ay nag-enchant ng isang spell, na lumikha ng isang mahiwagang kalasag sa paligid ni David. Namangha siya sa talento ng batang babae sa kanyang edad, pagkatapos ay sumusugod sa labanan. Napaatras si Livina, tinakpan ang kanyang ilong dahil sa mabahong amoy, dahilan upang pansamantalang mag-alala si David na baka sa hinaharap ay iwasan niya ito dahil sa amoy. Pagkatapos ng labanan, narating nila ang puntod ng ama ni Livina. Pagkatapos magbigay ng respeto, nagtayo si David ng tent para magpahinga magdamag.
Habang siya ay pumupunta upang mangolekta ng panggatong, sinamantala ni Livina ang pagkakataong magsindi ng apoy at magluto, na inilapat ang itinuro sa kanya ni Kevin. Nang bumalik si David, hindi niya maitago ang kanyang ngiti ng pagsang-ayon, na ginawang masayang nagboluntaryo si Livina na gawin ang mga tungkulin sa pagluluto. Pumayag naman agad si David at talaga namang napakasarap ng ulam ng babae. Naalala niya ang mga araw na nakikipagsapalaran siya kay Kevin. Ang pagkakaroon ng isang taong marunong magluto kasama ay tunay na mahalaga. Naramdaman ni Livina na hindi pa siya kasing galing ni Kevin, kaya mas naging determinado siyang matuto. Nang gabing iyon, kumain ang dalawa at nagpainit sa tabi ng isa't isa. Para kay Livina, ang pagiging katabi ni David ang pinakamalaking kaligayahan at kaligtasan. Tahimik niyang sinabi sa kanyang yumaong ama na siya ay namumuhay ng labis na maligaya. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay kinabukasan. Nag-aalala si David na baka mapagod si Livina sa paglalakad, kaya pinasakay niya ito sa likod ng kabayo. Hindi man lang nakaramdam ng hindi komportable ang babae. Kung tutuusin, talagang nag-enjoy siya sa kampang sa labas tulad noong nakaraang araw, lalo na hanggat nasa tabi niya si David, mas ligtas at komportable ang pakiramdam ni Livina. Matapos maglakbay ng malayo, biglang itinuro at napabulala si Livina nang makita ang isang malaking tulay na nagpakita sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong bagay ang babae. Napagtanto ni David sa sandaling ito na ang lugar na pinagmulan ni Livina ay ang bundok sa kabilang panig ng kagubatan, na matatagpuan mismo sa hangganan ng teritoryo ng unang demonyo. Habang nakaupo sa kabayo, pinilit ni Livina na bumaba para mag-isa dahil gusto niyang tingnan ang mga bagong tanawin sa paligid. Ngumiti si David bilang pagsang-ayon, naglalakad habang itinuturo na nasa unahan nila ang bayan ng Huz, kung saan sila magpapalipas magdamag. Ito ay isang pamilyar na hinto para sa mga adventurer, medyo naiiba sa kapaligiran sa bayan kung saan sila nakatira. Biro pa ni David, tiyak na kapag nakita niya ang kanyang maliit na baryo ay lalo pang mamamangha ang babae. Nang gabing iyon pagkatapos ng hapunan, nanatili ang dalawa sa isang inn. Napansin ni David na abala pa rin si Livina sa pagsusulat at pagguhit at hindi pa natutulog, kaya pinaalalahanan niya ito. Nagre-record pala siya sa sarili niyang secret diary. Nang curious na lumapit si David, mabilis na niyakap ng babae ang notebook na namumula ang mukha, na mas lalo niyang ikina-curious sa mga nakasulat doon tungkol sa kanya. Pagkatapos, dahil natatakot siya sa kakaibang lugar, nahihiya si Livina na matulog sa tabi ni David. Sinamantala rin niya ang pagkakataong turuan siya ng isang maliit na spell para baguhin ang gravity para madaling magkalapit ang dalawang kama. Kaya, pareho silang mapayapang nakatulog. Kinabukasan, ipinaalam sa kanya ni David na papalapit na sila sa daungan ng Kolo. Nang marinig ang tungkol sa daungan, agad na naisip ni Livina ang dagat at sabik na gustong makita ito ng sarili niyang mga mata. Itinuro ni David ang isang malayong burol, sinabing kung aakyat sila doon, makikita nila ang buong lungsod. Sa katunayan, nang tumakbo sila sa lugar, namangha si Livina nang makita ang isang mataong metropolis na umaabot sa baybayin. Pagpasok sa lungsod, ipinakilala ni David na ang lugar na ito ay sumasamba sa asul na Diyos na si Azra, ang Diyos ng komersyo at mga dagat. Ang mga ukit sa paligid ay humihingi ng kanyang proteksyon. Nang marinig ito, biglang nagtanong si Livina kung maaari siyang magpadala ng sulat mula rito pabalik sa cruise. Tumanggo si David at tuwang-tuwa ang babae dahil ang ibig sabihin nito ay maaari siyang sumulat ng mga liham sa kanyang mga mahal sa buhay sa bahay. Hinawakan ni Livina ng mahigpit ang kamay ni David habang naglalakad sila sa palengke. Ang amoy ng sariwang isda ay nagpaalala sa kanya ng kanilang unang pagkikita nang bigyan siya ng mga tuhog ng inihaw na isda upang kainin. Kinagabihan, dinala ni David si Livina sa isang magarbong restaurant. Sinuot niya ang kanyang pink na damit at paboritong laso, na mukhang isang kaibig-ibig na binibini. Nag-aalala lang si David na baka siya ay titigan or agawin ng iba, kaya paulit-ulit niya itong pinagbilinan na huwag bibitawan ang kamay nito. Ang eksena sa restaurant ay labis na ikinatuwa ni Livina kaya patuloy siyang tumatalon-talon. Nang makita ang pag-uugaling ito, kumain si David habang lihim na tumatawa sa sarili, pinahahalagahan na ang babaeng ito ay talagang sinusubukang kumilos na parang isang binibini, at ang pagsisikap na iyon ay naging mas kaibig-ibig sa kanyang mga mata.
Habang kumakain, napansin ni Livina ang isang babaeng music hero ng lahi ng demonyo na gumaganap sa entablado. Nang makitang nakasuot siya ng bracelet na kapareho niya, tinanong ito ni Livina kay David. Tumawag siya ng waiter para mag-inquire at nakipagkita sa artistang iyon kinabukasan. Nang gabing iyon, abala muli si Livina sa pagsusulat sa kanyang tala-arawan, na nagkukwento tungkol sa paglilibot sa palengke at humihiling kay David na bumili ng tuyong isda na dadalhin pabalik upang turuan siya ni Kevin kung paano ito ihanda. Nagsabi siya na napakaraming bagay ang gusto niyang isulat, hanggang sa punto na hindi niya alam kung saan magsisimula. Kinabukasan, dinala ni David si Livina sa tagpuan. Ang pangalan ng artista ay Gloria. Sa kanilang pag-uusap, aksidenteng nabunyag ni Livina na kanya ang bracelet na suot niya at hindi sinasadyang tumambad sa kanya ang sirang sungay. Nagulat si Gloria at natarante si David at kinailangan niyang ipaliwanag kaagad ang lahat. Ibinahagi din ni Gloria na sa kanyang sariling bayan, ang Pulse Ares ay isang sagradong regalo ng ama sa anak sa pagsilang, na may nakaukit na pangalan at kagustuhan. Tinanggal pa niya ang kanyang sombrero, inilantad ang kanyang mga sungay ng demonyo, at ipinagtapat na minsan na siyang umalis sa kanyang tinubuang bayan, nagpakasal sa isang tao, at nanirahan sa daungang lungsod na ito. Salamat sa pagsasali ni Gloria ng mga ukit sa Pulse Ares, nalaman ni Livina na ang tunay na pangalan ng kanyang ama ay Shigadi. Binanggit din ni Gloria ang kaharian ng haring demonyo na si Basilios, ang kanyang pinanggalingan. Parehong nakinig sina David at Livina nang may pagkahumaling sa pagkukwento sa kanila tungkol sa iba't ibang mga Demon Lord, tungkol sa mga sakuna ng Demon Lord na nagpakalat ng kaguluhan at kakilakilabot sa sangkatauhan. Nagpatuloy ang kwento kaya muntik nang mamis ni Gloria ang oras ng kanyang trabaho kaya't nagpaalam na ang tatlo. Bago umalis, inosenteng nagtanong si Livina tungkol sa asawa at mga anak ni Gloria. Marahan niyang niyakap ang babae, nahihirapan daw magbuntis ang mga demonyo, lalo na sa tao kaya hindi siya nagkaanak. Ang mga salitang iyon ay nagpalungkot sandali kay Livina. Pero aliw din ang mainit na yakap ni Gloria. Paglabas ng restaurant, tahimik na naglakad si Livina sa tabi ni David. Nang maramdaman ang lungkot ng babae ay agad niya itong binuhat. Marahan namang umiling si Livina na hindi na daw siya bata pero ngumiti lang si David. Sa kanyang mga mata, siya ang palaging magiging pinakakaibig-ibig na batang babae. Malayo pa ang daan patungo sa bayan ni David. Dahil gusto nilang iwasan ang matarik at mataas na hanay ng bundok, kailangan nilang lumihis. Sa daan, nagkataon silang dumaan sa isang puno ng cherry na namumukadkad ng husto sa panahon ng tagsibol. Tuwang-tuwang tumakbo si Livina at tumalon sa ilalim ng canopy ng mga bulaklak, at huminto rin si David para humanga dito. Bago umalis, kumuha siya ng 2 fish sandwich na inihanda niya noon para sabay nilang kainin. Sa pagkakataong iyon, may narinig na ingay mula sa likuran. Isang lalaking may tenga ng hayop ang nagpakita. Ang taong ito ay si George, ang kamag-anak ni David. Dinala silang dalawa ni David pabalik sa kanyang nayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang hindi bumisita sa kanyang bayan, nagulat siya nang makitang naging ama na si George. Nagtataka si Livina na tumingin sa sanggol, sinabi na ang mga mata ng bata ay kahawig ng ina, habang ang mukha ay katulad ng sa ama, na ikinamangha niya. Hindi lang iyon, pinuri rin ni Livina ang asawa ni George dahil sa pagiging maganda nito, na ikinagalak ng tiyuhin. Nagulat din si David nang makitang nakikilala ni Livina ang kasarian ng mga hayop. Habang nag-uusap ang dalawa, tahimik na bumaba si Livina sa kusina. Nakita ng asawa ni George ang babae at tinawag siya para sumama. Sa pagtingin sa mga sangkap ng gulay na kinuha mula sa bundok, hindi maiwasan ni Livina na magulat dahil malapit sa cruise town ay walang kabundukan, kaya't itinaas din niya ang kanyang manggas para tumulong ng kaunti sa paghahanda ng pagkain. Nang kumalat ang amoy ng pagkain sa buong bahay, nagising din ang maliit na lobo. Noong una, sa pagkakita kay David at Livina bilang mga estranghero, ang sanggol ay medyo natakot at nakapatong sa kanyang ama. Ang pangalan ng bata ay Mia, bagamat nahihiya pa, pagkatapos makita kung gaano ka-cute si Livina, mabilis na naging palakaibigan si Mia. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang buong pamilya para sa hapunan. Sinubukan ni Livina ang nilagang karne, nakitang masarap ito, at tinanong ang kanyang tiyahin kung anong uri ng karne ito. Ipinaliwanag ng tiyahin na ito ay karne ng baboy ramo, na sagana sa paligid ng kagubatan.
Sinabi rin ni George na kinaumagahan, ang buong nayon ay mangangaso, at kung magiging maayos ang lahat, mag-iipon siya ng bahagi para dalhin nina David at Livina. Ito ay isang malaking pangangaso, tulad ng inihula ng pari ng Diyos na si Vanes. Nang marinig niya ang tungkol sa pari, nagulat si Livina at nabitawan ang kanyang kutsara. Nang kausapin siya ni David, umiling lang siya at sinabing wala lang. Noong gabing iyon, naramdaman ni David na may mali sa babae. Pero kahit anong tanong niya, maikli lang ang isinagot ni Livina, wala lang nasagot. Nagsimulang mag-isip si David tungkol sa Vanes Priestess, na siyang Diyos na nagpapahintulot sa mga tao na masulyapan ang hinaharap. Marahil ang dahilan kung bakit pinatalsik si Livina sa kanyang nayon ay nauugnay sa mga hulang iyon. Kinaumagahan, nakita ni David si George sa paghahunting. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niyang tila mabigat ang loob ni Livina. Kahit isang maliit na tunog ay napatalon siya, halata sa mukha niya ang pag-aalala. Nang makita ito, lumapit si Mia para makipaglaro sa kanya, saka tinanong kung may masakit ba sa kanya at biglang napaluha. Nalito si David, ngunit ipinaliwanag ng tiyahin na ang mga bata ay kadalasang sensitibo sa emosyon ng iba. Malumanay niyang pinayuhan na kung si Livina ay malungkot or nagdurusa, dapat niyang iiyak ito dahil ang mga bata ay dapat humingi ng suporta mula sa mga matatanda. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Livina at napaluha, niyakap ng mahigpit si David. Matapos ang pag-iyak na iyon, mas gamaan ang pakiramdam ng babae. Kinagabihan, bumalik ang pangkat ng pangangaso, dala ang dalawang higanteng baboy ramo. Tiningnan sila ni David at naisip na mga mahiwagang hayop sila dahil karaniwang hindi ganoon kalaki ang baboy ramo. Lumabas sila ni Livina para makalanghap ng sariwang hangin. Doon ay nahihiyang ipinagtapat ng babae na takot siya dahil hindi siya magaling kaya pinalayas siya sa nayon. Bagamat sinabi ng kanyang pamilya na hindi siya masama dahil nasawi ang kanyang ama habang pinoprotektahan siya, lagi nating sinisisi ang sarili. Nais magtanong partikular ni David tungkol sa propesya na iyon. At ito pala ay narinig lamang ni Livina mula sa mga taga-nayon, hindi direkta. Niyuko niya ang kanyang ulo malapit sa kanya, sinasabihan siya na ang mga tao ay napakahirap na maunawaan ang mga propesya ng mga Diyos, kaya hindi sila makapaghusga batay doon. Totoo ang sinabi ng pamilya niya, hindi naman masama si Livina. May mga nakita na rin siyang mga bagay, bagamat hindi mula sa priestess na iyon, ngunit mas naiintindihan niya kaysa sa babae. Pagkasabi noon, niyakap ni David si Livina, pinatatag siya ng mainit at mahigpit na yakap. Sa pagkakataong iyon, tumakbo si Mia para yayain silang maglaro, na nagparamdam kay David na lamambot ang puso habang pinapanood ang dalawang bata na nagsasaya. Gayunpaman, kinabukasan, kinailangan ni David at Livina na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Napaluha si Mia, hindi nakayanan ang paghihiwalay sa kanyang batang kaibigan. Nagalit pa ang batang babae kaya sinaktan niya ang sarili niyang ama. Pagkatapos magpaalam, umalis sina David at Livina, naiwan ang desperadong iyak ni Mia. Sa daan, bigla silang tinambangan mula sa likuran. Sa kabutihang palad, nakatakas sila sa isang tunnel at pansamantalang ligtas. Ngunit sa paglabas, nakasalubong kaagad ni David ang kanyang lola. Ang tangkang pagpaslang ay isang kalokohan lamang ng pamilya para mas maging dramatic ang kanyang pag-uwi. Ang kanyang mga magulang ay kasama rin dito, na nagpagalit kay David. Nang makita nilang may dalang batang babae si David, nagulat ang buong pamilya. Noong una, akala nila ay may naiuwi siyang kasintahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa pala itong bata. Ngunit nang makita nilang masunurin at kaibig-ibig si Livina, agad siyang nagustuhan ng ina ni David. Si David naman, naiinis pa rin siya sa sobrang pang-aasar. Habang pauwi, ipinaliwanag niya kay Livina na hindi Tithro ang opisyal na pangalan ng nayon, ngunit kung ano ang tawag dito ng mga tao. Ang mga residente dito ay kadalasang gumagamit ng magkatulad na pangalan at halos walang may apelyido. Para naman kay David, ang salitang Reki sa kanyang pangalan ay mula sa wikang pantribo, ibig sabihin ay mandirigma mula sa labas. Wika nito habang itinuturo ang bahay sa harapan kung saan sila nakatira ng punong nayon. Pagpasok pa lang nila sa pinto ay pinagalitan siya ng lola ni David sa pagiging walang muwang na apo habang mahinahon naman itong sumagot sa pagtawag sa kanya ng matandang babae. Nang makita niya si Livina, tinanong niya kung sino siya.
Magalang na yumuko ang babae bilang pagbati, na labis na ikinagulat ng lola dahil ito ang unang pagkakataon na may naihatid ang kanyang apo sa bahay. Pinuri pa niya na kumpara kay David, mas masunurin at mas cute ang babae. Nahihiya si Levina pero pinanindagan pa rin siya, sinabing malaki ang naitulong ni David sa kanya at hindi siya walang muwang gaya ng sinabi ng lola. Ipinatong pa niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at pinagalitan ang lola dahil sa pananalita niya sa kanyang apo. Pagkatapos ay bumaling upang paalalahanan si David na huwag matutunan ang masamang ugali na iyon. Nang makita ang galit ng babae, nakita siya ni David na mas cute pa kaysa dati. Dahil sa pagkamangha, ginantimpalaan ng lola si Levina ng isang candy. Nang maglaon, habang nag-iimpake, nagtaka si Levina kung bakit madalas mag-away ang pamilya ni David gayong hindi naman sila galit sa kanya. Natawa si David at sinabing paraan lang nila iyon para ma-check kung kaya niyang protektahan ang sarili niya. Ang huling pag-uwi niya ay sa isang kakilakilabot na panahon bago niya nakilala si Levina, na ikinabahala ng buong pamilya. Pero ngayon, salamat sa babae, naging masaya na naman siya. Nang maupo ang pamilya para mag-usap, sinabi ni David sa lahat ang tungkol kay Levina. Ang kanyang ama ay tila gustong makipag-usap ng pribado, at si Levina ay sapat na naunawaan upang humingi ng pahintulot na pumunta sa kanyang silid upang hindi sila maistorbo. Ngunit agad siyang pinigilan ni David, na sinasabing hindi siya abala. Maya-maya ay magalang na tinanong ng babae ang ama ni David kung paano niya ito haharapin. Sinabi ng mabait na lalaki na maaari niyang tawaging ama. Bago pa nila ma-enjoy ng matagal ang sandaling ito, kumalat na ang balitang ikakasal na si David, na ikinaputla ng mukha ni Levina. Nakaupo siya na balisa hanggang sa halatang narinig niya na kapatid pala nito ang ikakasal, at saka lang siya nakahinga ng maluwag. Kara-rating lang ng nakababatang kapatid sa bahay at nagulat siya nang makitang yumuko at bumabati ang masunuring babae. Tinukso pa niya ang kanyang kuya, hindi raw siya makapaniwalang kayang palakihin ni David ang ganoong ugali na bata. Pang-aasar din ni David na bibihisan niya ng maganda si Levina para sa kasal ng kanyang kapatid, na ikinahiya ng babae at naaliw na hindi si David ang ikakasal. Nang gabing iyon, habang nag-uusap ang lahat, nagsimulang makatulog si Levina. Sinabi ng nanay ni David na naghanda siya ng isang silid sa tabi niya. Kaya naman, nag-good night ang babae sa lahat at maagang matutulog. Pagkaalis ni Levina, kalahati pa rin ang paniniwala ng buong pamilya, kalahating nagdududa. Inalagaan ba talaga ni David ang babaeng ito? Narinig ito ni David at napakunot ang noo, hindi alam kung paano makikipagtalo. Gabi na, huminto si David sa kwarto niya para tingnan si Levina. Nang makitang mahimbing na ang tulog ng babae, binalak niyang bumalik sa kanyang silid. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, may narinig siyang umiiyak. Sa pagmamadali, natuklasan niya si Levina na nakabaluktot sa isang sulok, natatakot na mahiga sa kama. Nang magising na pala siya at hindi niya nakita si David, kinilabutan siya, ayaw niyang mag-isa tulad ng dati. Marahan siyang niyakap ni David, at pareho silang nakatulog. Kinaumagahan, binuksan ng nanay ni David ang pinto para gisingin ang kanyang anak, ngunit nadatnan silang natutulog na magkayakap ni Levina. Agad na nagkamali ang mga magulang, nag-isip ng kung ano-anong bagay, at pagkatapos ay tumawa ng mapanukso. Narinig ito ni Levina at nataranta, sinisisi ang sarili. Ngunit nang makita kung gaano kamasunurin ang babae, mas lalo siyang nagustuhan ng dalawang lolo't lola. Galit na galit si David, pinipigilan ang boses para magpaliwanag. Pero sa kakausap niya, mas lalong nag-aasaran ang mga magulang niya to the point na umagang-umaga, pagod na siya sa galit. Nakatingin lang sa mukha ni Levina, nakahanap siya ng lakas para tiisin ang lahat. Pagkabalik sa bayan ni David, agad na sumulat si Levina sa lahat ng nasa paaralan. Sa liham, masaya niyang ikinwento na tunay na maganda ang bayang sinilangan ni David, na labis niyang ikinatuwa. Bagamat ang lugar na ito ay walang malalaking paaralan tulad ng kanilang tinitirhan, natutunan ni Levina ang pari na nagturo ng marami kay David. Naroon din ang kanyang pamangkin na gumabay kay Levina sa paggawa ng matatamis na cake. Ang pamilya ni David mula sa kanyang lola hanggang sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid, lahat ay minahal at tinatrato siya ng mabuti. Lalo na ang nakababatang kapatid na lalaki ni David ay gaganapin ang kanyang seremonya ng kasal, na ginagawang masigasig na inaasahan ni Levina ang araw na maaari siyang magsuot ng magandang damit upang dumalo.
Sa liham, nagpadala rin siya ng mga mensahe kina Tita Rika at Tio Kevin na tandaan na pangalagaan ang kanilang kalusugan, alagaan ang sanggol, at ibahagi ang balita sa lahat para sa kanya. Isang araw, inimbitahan si Levina sa kusina kasama ang nanay ni David para matutong magluto ng paborito niyang ulam. Nagtuturo siya habang tumatawa, napakasimple daw talaga ng mga lalaki dito. Pakainin mo lang silang mabuti at makikinig sila. Sa usapan, bigla niyang tinanong ang edad ni Levina. Nang marinig ang sinabi ng babae na halos 10 na siya, ngumiti lang siya ng makahulugan, nakakalito kay Levina. Hindi nagtagal, dumating ang lola upang tawagan si Levina sa isang lugar na dalubhasa sa pag-aalaga at pagsasanay ng mga asong nangangaso. Tuwang-tuwa si Levina dahil mahilig siya sa mga hayop. Noong una, sinabi ng lola na ang grupo ng mga aso ay nakikinig lamang sa mga miyembro ng pamilya, ngunit pagkatapos ay hinayaan din ni Sister Isabel ang batang babae na humawak ng isang tuta at ipinakita sa kanya kung paano alagaan at ayusan ito. Mabilis na nakipag-bonding si Levina sa dog pack, lalo na sa alpha dog, na bihirang pinapayagan ang sinumang makalapit. Samantala, nangangaso si David kasama ang isang grupo ng mga kaibigan. Napansin ng mga tao na ang kanyang mga kasanayan ay matalas pa rin gaya ng dati. Kaya, iminungkahi nila na manatili siya sa kanyang bayan upang maging pinuno. Ngunit sinabi ni David na ang taong karapat-dapat sa posisyon na iyon ay ang kanyang nakababatang kapatid, habang siya mismo ay kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban sa labas upang protektahan ang nayon. Kinagabihan nang siya ay umuwi, medyo nainggit si David sa kanyang lola dahil sa mabilis na pagkapanalo sa pagmamahal ni Levina. Gayunpaman, nang ipahayag ng kanyang ina na ang pagkain ngayon ay si Levina na mismo ang nagluto, agad siyang natuwa at kumain ng masarap. Maging si Levina ay nagulat nang malaman na ang uri ng laman sa ulam ay ibong gubat na hinuli ng grupo ni David. Habang kumakain, patuloy na pinupuri ng nakababatang kapatid si David, kaya naalala niya ang mga lumang kwento at medyo nakonsensya. Sa totoo lang, ang pagiging pinuno ay ang hiling ng nayon at ang sariling mithiin ni David. Ngunit pagkatapos ng negosasyon sa Duke, hindi ito maaaring maging katotohanan. Ngayon, ang nayon ay may maharlikang suporta, na naging tanyag sa lahat ng dako. Napansin ng ama ni David na mas magaling ang kanyang anak kaysa dati at nahulaan na ito ay salamat kay Levina. Tinulungan siya ng babae na magbago. Nang gabing iyon, pumasok si David sa silid upang hanapin ang pagsusulat ni Levina sa kanyang diary. Ipinagtapat ng babae na sa mga masasayang sandali, i-record niya ang mga ito para kung isang araw ay kasuklaman siya ni David or ng iba pa, mayroon pa rin siyang mga alaala na babalikan. Sinabi rin niya sa kanya na kung sa hinaharap kapag siya ay lumaki at naligaw ng landas, gusto niyang si David ang magpapaalala sa kanya na siya ay mali. Parehong nagulat ang lola at kapatid na si Isabel na mabilis na nakuha ni Levina ang pagmamahal ng mga aso sa pangangaso, kahit na minahal ng alpha dog. Sinabi ng lola na sa susunod na araw ay dadalhin niya siya sa isang mas kawili-wiling lugar, ngunit inutusan siyang ilihim ito, hindi man lang sabihin kay David. Kinabukasan, dinala ng lola si Levina sa isang liblib na kagubatan upang makilala ang kanyang kaibigan. Nabalitaan ni David mula sa kanyang ina na kamakailan lamang ay lumalabas si Levina upang maglaro at nahulaan kaagad na ito ay gawa ng kanyang lola. Nagpasya siyang sundan sila ng palihim. Gaya ng inaasahan, nagdala si Levina ng tuyong karne bilang pain at sinalubong siya ng isang may itim na guhit na puting lobo na masayang lumabas. Masaya niyang pinakain ito, ngunit biglang sumulpat si David, pinagalitan siya sa pagpapakain sa mga mababanggas na hayop dahil ito ay magiging sanhi ng mga mapanganib na gawi. Inamin ni Levina ang kanyang pagkakamali, ngunit nakakagulat na nagsalita ang lobo, nagalit nang tawagin ito ni David na isang mabangis na hayop. Sa puntong ito, napagtanto ni David na ito ay isang phantom beast, isang species na mas matalino at makapangyarihan kaysa sa mga mahiwagang hayop. Agad niyang binunot ang kanyang espada bilang depensa, ngunit tumahimik lamang ang lobo nang marinig ang pagtitiwala ni Levina. Inamin niyang itinago niya kay David ang madalas niyang pagpunta rito. Sinabi ng lobo na masamang tao si David pero ipinagtanggol siya ni Levina, nag-aalala lang daw siya sa kanya. Ang mas ikinamangha ni David ay na malapit sa nayon ay mayroong isang buong grupo ng mga phantom beast, isang uri ng hayop na napakabihirang gustong tumira malapit sa mga tao.
Ibinunyag nila na minsan silang nagkaroon ng kasunduan sa mga ninuno ng nayon, isang tipan na tatagal hanggang sa masira ito ng isang panig. Natigilan si David nang mapagtanto na ang kanyang nayon ay may mga kapitbahay na isang makapangyarihang grupo ng mga Phantom Beast. Higit pa rito, pinagkatiwalaan sila ni Levina at naging kaibigan siya, isang bagay na hindi kailanman naisip ni David na posible. Nang gabing iyon, ginanap ang seremonya ng kasal ng nakababatang kapatid ni David. Si Levina ay inihanda ng isang tradisyonal na damit ng lola, na hinangaan ng lahat. Maraming tao ang nagbiro na ang kagandahan ng babae ay maaring mahigitan kahit na sa bride. Si David, gayunpaman, ay nagkaroon ng negatibong pag-iisip. Balang araw kapag lumaki si Levina, kung sino man ang maglalakas loob na lumapit at kunin siya, tiyak na haharapin niya ang taong iyon bago payagan ang mga ito na pakasalan siya. Napaluha siya sa isiping ito, dahilan para hindi maintindihan ng kanyang ama, sa pag-aakalang emosyonal ang kanyang anak dahil ikakasal na ang kanyang nakababatang kapatid. Matapos batiin ang bride at groom, hinanap ni Levina si David. Sinabi ni Lola Karen na lumabas siya at pinaalalahanan siya na magbihis ng mainit. Nang makita siya sa labas, nag-alala si Levina dahil mukhang nag-iisip siya. Tiniyak ni David sa kanya, sinabi na tama ang kanyang pagtanggap sa titulong Reki upang protektahan ang nayon mula sa labas, ngunit ikinalulungkot lamang na hindi siya maaaring manatili sa lahat. Inamin niya na dati ay nagdududa siya kung talagang mapoprotektahan niya ang isang tao. Ngunit mula nang makilala niya si Levina, nahanap na niya ang dahilan. Tinapik niya ang ulo nito at ipinahayag na masaya siya na nasa tabi niya si Levina. Naantig si Levina at niyakap si David. Gayunpaman, pagkatapos noon, labis na nalasing si David sa party ng kasal, nagpahayag ng mga pahayag na hinding-hindi niya hahayaan na kunin ng sinuman si Levina habang pisikal na mapagmahal sa paraang hindi komportable ang lahat. Kahit na ang lola ay tinukso na kung sakaling makaramdam ng hindi komportable si Levina, dapat niyang sabihin sa kanya at makakahanap siya ng isang taong malakas na hahawak kay David. Nang marinig niya ito, sa wakas ay nakaramdam siya ng tunay na takot. Si Levina ay nasa silid na nakikipaglaro sa lola, casual na nagkukwento sa kanya tungkol sa bayan na tinutuluyan nila ni David. Nabanggit din niya na kasalukuyang buntis si Rika. Pagkarinig nito, sinabi ng lola na maghanda sila ng good luck charm para sa mag-asawa. Si Levina ay walang muwang at mausisa, hindi alam kung ano ang charm, kaya kinailangan itong ipaliwanag ni David sa kanya mamaya. Nang malaman na malapit nang umalis ang dalawa sa lugar na ito, medyo nag-atubili si Levina. Bagamat na-miss niya ang lahat sa bahay, pagkatapos ng 2 buwang paninirahan dito, hindi talaga naging madali ang pagpa-party. Kaya, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na gumawa ng isang lucky charm para kay Rika. Kailangan lang marinig ito ni David para hulaan na ideya iyon ng kanyang lola. Kahit na hindi masyadong interesado, nakita ang pagiging maalab ni Levina, pumayag pa rin siya. Pumili siya ng ilang mga string na dadalhin para sa mga panalangin habang si Levina ang bahala sa dekorasyon. Habang nagtatrabaho siya, sinabi sa kanya ni David na mula pagkabata, kailangan nilang tulungan ang mga matatanda na gumawa ng mga ganitong uri ng anteng-anteng. Nang tumangala sa langit, biglang bumantong hininga si Levina, nang hihinayang na kailangan nilang umalis kaagad, kaya napaangat din si David ng tingin. Kinabukasan, pumunta siya sa mga lumilipad na lobo para magpaalam. Nag-aalala ang Alpha Wolf sa kanilang kaligtasan dahil hindi makakalipad ang mga tao. Kaya naman, binigay niya kay David ang isang tumpok ng balahibo. Ang lumilipad na balahibo ng lobo ay naglalaman ng buong mahika, sapat na upang lumayo ang ibang matatalinong nilalang. Malaki ang pasasalamat ni David sa tulong na ito. Pagkatapos, pumunta si Levina upang pasalamatan ang pari at ang kanyang anak na babae. Mahal na mahal niya ang sister dahil marami itong naituro sa kanya at binigyan pa siya ng mga pagkain na isasama. Nang umalis ang dalawa, pinuri ng pari si Levina sa pagiging maliwanag, habang binabanggit din na si David ay nag-mature ng husto pagkatapos ng paglalakbay. Sinabi rin niya na ang desisyon ni David na mag-alaga ng isang batang lahi ng demonyo sa mundo ay ang tamang pagpipilian. Pagkatapos ay ibinalik ni Levina ang mga cake upang ibahagi sa lola. Bilang kapalit, nagpa siya ang lola na bigyan siya ng souvenir, na kung saan ay ipagkaloob sa kanya ang isang pangalan, isang bagay na kadalasang natatanggap lamang ng mga matatanda.
Inutusan ng lola si Levina na panatilihin ang pangalang ito hanggang sa paglaki niya at pagkatapos ay tinanong si David tungkol sa kahulugan nito. Nang marinig ang sinabi ng babae na si David ang pinakakahanga-hangang tao, na salamat sa kanya na nakilala niya ang lola ay napatawa si David at ang lola. Excited ding ibinalita ng lola na magdaraos siya ng farewell party para sa dalawa. Kinaumagahan, ng oras na para umalis, tumakbo si Levina para yakapin ng mahigpit ang lola, nagpasalamat sa ribbon na ibinigay niya. Bago umalis, ibinunyag ng lola na ang monster-resistant coat mula sa nakaraan ay pinalamanan ng lumilipad na balahibo ng lobo, at ang balahibo na tinulungan ni Levina na kolektahin ay nagpaunlad sa buong nayon. Ang laso na espesyal na ginawa para kay Levina ay ginawa rin mula sa pinakamahusay na mga hibla ng balahibo. Napabuntong hininga na lamang si David, sa pag-aakalang kung ibebenta ay tiyak na sulit ang halaga nito. Sa kanilang pagbabalik, binisita ng dalawa ang bahay ni George. Pagkabukas ng pinto, dumiretso ang maliit na Mia na lumabas, tinawag ang pangalan ni Levina sa tuwa. Pero imbes na yakapin agad ng babae ang bata ay dumapo sa tiyan ni David na halos himatayan ito. Bago siya makabawi, si David ay tinamaan ng isa pang mapangwasak na sipa mula sa 4 na taong gulang, na nagpapahintulot kay Mia na malayang ihagis ang sarili sa mga bisig ni Levina. Napaupo si George ng malungkot dahil iniwan siya ng kanyang anak. Ang tiyahin, pabalik mula sa palengke, ay nagulat din nang makita si Mia na nakakapit kay Levina. Napagtanto ng lahat sa pamilya na ang bata ay masyadong spoiled, na naging dahilan upang magkaroon siya ng pagiging possessive. Noong gabing iyon, pinag-usapan ni na George at David kung paano ihiwalay si Mia kay Levina gamit ang fruitcake na nagustuhan niya. Tamang-tama, pagkatapos kumain ng busog, ang hayop ay nakatulog ng mahimbing. Sinamantala ng dalawang mag-ama ang pagkakataon na dahan-daang paghiwalayin ang dalawa. Gabi na, sinabi ni David kay Levina na maaga silang aalis kinaumagahan dahil hindi stable ang panahon at kailangan nilang tumawid ng maaga sa kagubatan. Sa loob-loob niya ay gamaan din ang loob niya dahil sa kabila ng mga pagtatangka ni Mia na paghiwalayin sila ay sa kanya pa rin si Levina. Gayunpaman, sa umaga ng iyangat ang kumot, gumapang na si Mia para yakapin si Levina ng mahigpit. Nabigo ang plano at kinailangan nilang tanggapin ang eksena ng batang babae na umiiyak nang umalis sila. Pagkaalis sa bahay ni George, ipinagpatuloy ni na David at Levina ang kanilang paglalakbay. This time, huminto sa isang inn. Hindi tulad ng dati na karamihan ay namasyal sila, sa pagkakataong ito ay nagpahinga muna sila. Gusto rin ni Levina na bumili ng mga souvenir para kina Maloy, Selvaya, at Rika. Pinayuhan siya ni David, dinala siya sa palengke para gumala, bumili ng mga regalo at ilang merienda. Habang kumakain ng ice cream, nagkataong nakasalubong nila ang Rose Princess na anak ng lokal na lord, gayon din ang isang mataas na pari sa simbahan. Naalala ni Levina ang itinuro sa kanya ng kanyang guro, na ang mga nagtataglay ng malakas na mahika ay karaniwang may matangkad na buhok at mata. Sa kanyang bayan, maraming tao ang ganoon, ngunit siya mismo ay hindi dahil mahina ang kanyang mahika. Kaya namana pa rin niya ang kulay ng buhok ng kanyang ama. Pagkarinig nito ay ngumiti lang si David saka nagkwento patungkol sa prinsesa ng Rosas. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, umuwi sila. Agad namang tumakbo si Levina para batiin si Rika habang si David naman ay umikot sa likod ng pinto. Nang makitang naunang dumating si David, pinagalitan siya ni Kevin sa pagiging KJ dahil nasira niya ang excitement ni Levina. Nang gabing iyon, mas naging masigla ang restaurant dahil narinig ng lahat ang balitang bumalik si Levina. Tuwang-tuwa ang lahat, tinitingnan ang batang babae bilang isang maliit na kaluluwa na kailangang-kailangan sa restaurant. Napansin ni Rika na pagkatapos lamang ng paglalakbay na ito, si Levina ay naging mas matured kaysa dati. Matapos ang mahabang paglalakbay, bumalik si Levina sa paaralan. Mula sa malayo, sa sandaling makita ni Maloy ang kanyang mahal na kaibigan, siya ay sumugod upang yakapin siya ng mahigpit, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tuwa. Sa buong panahong wala si Levina, lagi siyang nami-miss ni Maloy to the point na lagi siyang may dalang espesyal na kwintas. Sa kwintas na iyon ay nakasabit ang putol na sungay ni Levina, isang alaala na itinuring ni Maloy bilang isang kayamanan. Noong araw na iyon, nang hindi sinasadyang mahanap ang fragment ng sungay, hindi alam ni Maloy kung ano ang gagawin hanggang sa makatagpo niya si Rudio.
Nag-alok ang bata na tulungan si Maloy, at magkasama nilang ginawang maliit na kwintas ang fragment ng sungay, at nagdagdag ng ilang mga gemstones upang mapanatili ito. Mula noon, araw-araw itong tinitingnan ni Maloy, na laging iniisip kung kailan babalik si Levina. Pagpasok sa classroom ay agad ding tumakbo si Selvaya na masiglang binati si Levina. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, sabik na naghihintay na marinig ang kwento ng mahabang paglalakbay. Pilyong ngumiti si Levina, tila sabik na ibahagi sa kanyang mga kaibigan ang kanyang naranasan. Gayunpaman, sa pagbabalik, isang hindi magandang pakiramdam ang biglang dumating kay Levina. May napansin din si David na kakaiba, may amoy ng mga bandido sa hangin. Maliwanag, ang mga kaaway ay nagkukubli sa isang lugar. Sa isang mabilis na sulyap, nahulaan niya kaagad na hindi siya ang pinupuntirya ng mga ito, ngunit ang talagang target nila ay ang cargo wagon sa likod. Napabuntong hininga si David. Sa karanasan ng isang adventurer, alam niya na ang pag-iwas ay isang opsyon, pero hindi tama ang pagbalewala nito. At kaya, nang walang pag-aalinlangan, siya ay maagap na sumusugod, nag-enchant ng isang spell upang takutin ang mga bandido. Sa pamamagitan lamang ng isang simpleng mahika, bumukas ang lupa, lumikha ng isang malaking butas na sapat upang walisin ang buong grupo, na naging dahilan upang tumakas sila sa takot. Nang malutas na lamang ni David ang sitwasyon, bumalik si David upang makitang naghihintay na si Levina. Idinilat ng dalaga ang kanyang mga mata, puno ng paghanga ang boses ng magtanong tungkol sa pangyayari, dahilan upang biglang matuwa si David, na sanay makipaglaban, na tuwang-tuwa na para bang nakamit niya ang isang malaking tagumpay. Nang ikwento ni Levina ang kwento, labis na nasasabik si Selvaya, patuloy na humihingi ng higit pang mga detalye. Sa sandaling iyon, inilabas ni Levina ang mga reg-along inihanda niya para sa kanyang mga kaibigan. Ang mga ito ay medyo maliit na mga kahon sa iba't ibang kulay, at bumili din siya ng isang eksaktong kapareho para sa kanyang sarili upang makibahagi sa kagalakan. Kakapasok lang din ng grupo ni Rudio sa classroom. Nang makita si Levina, natuwa ang lahat, ngunit namula ang mukha ni Rudio, na biglang nataranta. Gusto sana niyang pumunta noon para tanungin kung kumusta siya, ngunit sakto namang pumasok ang guro sa silid-aralan. Kinailangan ni Rudio na malunok ang kanyang mga salita, bumalik sa kanyang upuan, ang kanyang puso ay puno pa rin ng damdamin. Nang gabing iyon sa restaurant, masigasig na ikinwento ni David kina Kevin at Rika ang engkwentro sa mga bandido. Hindi siya partikular na interesado sa pangangaso ng mga masasamang tao, dahil ang kanyang pangunahing trabaho ay hindi isang pulis. Ngunit hanggat pinupuri siya ni Levina, tinatrato siyang isang bayani, nadama ni David na lahat ng paghihirap ay sulit sa kanya. Ang kagalakan ng babae ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay. Nabanggit tuloy ni Rika ang charm na ibinigay ni David. Ito pala ay isang deity charm, isang uri na makakatulong sa mga ina na ligtas na mga anak at ang mga sanggol ay ipinanganak na malusog. Alam na ito ni Kevin, ngunit gusto niyang kumpirmahin kung si David ang gumawa ng mga ito. Nang marinig ito, nahihiyang inilayo ni David ang kanyang mukha, ipinaliwanag na ang lahat ay dahil gusto ni Levina na magbigay ng regalo kay Rika, kaya siya ay tumulong. Naniniwala si Rika na sa charm na iyon, mapoprotektahan ang sanggol na malapit ng ipanganak. Hindi doon natapos ang kwento, lumingon si David para kulitin si Kevin, na nagtatanong kung kapag ipinanganak ang sanggol, magsasalita ba siya sa wikang sanggol. Agad namang namula ang mukha ni Kevin, nahihiya, at hindi alam ang isasagot. Naalala ni David ang mga katulad na eksena ng mga ama sa kanyang bayan at idinagdag na ang pagpapalaki ng mga anak ay isang napakahirap na gawain. Natawa si Rika sa mature na kilos ni David, habang si Kevin naman ay kalahating nagulat, kalahating naguguluhan, hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon. Sa recess kinabukasan, ang grupo ng mga kaibigan ni Levina ay nagtipon sa bakuran at kumakain at nagkukwentuhan. Biglang lumingon si Levina para diretsyong tanungin si Rudio kung bakit siya nagkaroon ng putol na sungay nito. Ang hindi inaasahang tanong ay naguguluhan kay Rudio habang si Levina naman ay masama ang loob, sinisisi siya sa pagiging masama sa pamamagitan ng paglihim nito. Sa harap ng akusasyon, mas lalong natarante si Rudio. Namumula ang mukha nito na parang kamatis, hindi alam kung ano ang sasabihin, napailing na lamang si Maloy sa tabi niya sa pagkatalo sa nahihiyang pangangatwiran ng kaibigan.
Curious na tinanong ni Selvaya kung paano nalaman ni Levina na fragment niya iyon ng sungay. Mahinahong sumagot si Levina na nakikita niya ang magic trace na naiwan, kaya madali itong makilala. Nang sabihin ng lahat na wala silang makita, biglang naalala ni Levina ang sinabi ni David, na ang kanyang mga mata ay medyo iba sa mga ordinaryong tao. Sa wakas, persigido pa ring tinanong ng babae si Rudio kung bakit niya ito itinatago. Itinulak sa isang sulok, gumawa ng dahilan si Rudio na dahil bihira ang fragment ng sungay, nakita niyang kawili-wili ito. Ngunit walang naniwala sa kanya maliban sa inosenteng Levina na buong pusong naniniwala dito. Nang taos-puso niyang pasalamatan sina Rudio at Maloy sa pag-iingat ng memento, lalo itong nahiya hanggang sa pumupula. Pagkatapos ng klase, pauwi na sina Levina, Maloy, at Selvaya. Biglang may dumaan na pusa na nagpasabik kay Levina. Noon pa man ay mahilig siya sa mga pusa, ngunit walang nakikipagkaibigan sa kanya. Nang marinig ito, agad na ibinahagi ni Selvaya na kamakailan lamang ay nakakita siya ng isang buong grupo ng mga pusa na nagtitipon. Pagkarinig pa lang nito ay nagliwanag na ang mga mata ni Levina. Sa buong paglalakbay, patuloy siyang nangangarap na makipaglaro sa isang grupo ng mga pusa at gumuhit pa nga ng larawan ng kanyang sarili na nakikipaglaro sa mga kaibig-ibig na pusa pag-uwi niya. Gayunpaman, ang pag-iisip na iyon ay nagpalungkot din sandali kay Levina dahil hindi siya pinapayagang lumabas sa gabi. Hindi niya nakilala ang grupo ng pusa at nalungkot si Levina kaya nang maghain siya ng pagkain sa mga customer sa restaurant, napansin nilang lahat. Nang makitang tahimik ang babae, nagsimulang manghula ang grupo ng mga customer, mula sa mga isyu sa pag-iibigan hanggang sa mga lihim na gulo, hanggang sa muntik na silang mag-away sa isa't isa. Si David ay nakamasid, na nakaramdam ng pag-aalala at pagkatuwa, dahil tanging siya lamang ang nakakaalam na si Levina ay nalulungkot lamang dahil gusto nitong makakita ng mga pusa. Nang sabihin niya ang hiling na ito, lahat ay natigilan, hindi alam kung iiyak or matatawa. Kinailangan ni David na subukan ang kanyang makakaya na hindi humagalpak ng tawa, habang natutuwa sa pagiging kaibig-ibig ng kanyang maliit na batang babae. Nang mangako si David na dadalhin siya upang makakita ng mga pusa, mabilis na sumingit si Uncle Gilbert, na nagsasabing hindi na kailangang maghintay hanggang gabi. Sa tabi ng kanyang bahay, pinalaki ng isang kaibigan ang isang buong grupo ng mga pusa. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Levina sa kanya, nakikiusap na dalhin siya upang makita ito. Tumanggo si Gilbert bilang pagsang-ayon, na nangakong uuwi at tatanungin ang kaibigan. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, nagseselos hanggang sa sumabog dahil pinalampas niya ang pagkakataong makapuntos. Nang marinig ang pangalan ng kapitbahay na iyon, bigla itong nakilala ni David. Malabo niyang naalala na nakilala niya ang matandang ito sa libing ng kanyang kapatid. Kinabukasan, dinala ni David si Levina sa bahay ng taong iyon. Pagkapasok nila, ang buong grupo ng mga pos ang nagmamadaling lumabas ay napabulalas ng tuwa si Levina, masayang tumatakbo para maglaro. Nagpakita ang may-ari nang malaman niyang pamangkin si David ng isang kakilala. Bahagya siyang kumunot ang noo at mabilis na iniyuko ni David ang kanyang ulo, humihingi ng paumanhin sa mga problemang idinulot ng kanyang lola. Nagpatuloy ang usapan sa mga lumang alaala. Ikinuwento ng lalaki na ang lolo ni David ay isang lalaki na parehong may talento at hitsura, sanay sa mahika at eskrimador, ganap na nakakapili ng sinumang babae, ngunit sa huli ay pinili niya ang kanyang lola. Nahihiyang nakinig si David, hindi niya maintindihan ang dahilan. Sa pag-uusap, napansin ni David ang tubo ng lalaki, na halos kamukha ng ginamit ng kanyang lola, iba lang ang pattern. Naalala ni Levina na sinabi ng lola na ang tubo ay gawa mismo ng lolo bilang regalo. Hindi na nagulat ang lalaki dahil sa mga talento ng lolo ni David, kaya niyang gawin ang lahat. Hindi nagtagal, naglabas siya ng tradisyonal na kasuotan mula sa kanyang bayan, ang uri ng pananamit na karaniwang isinusuot ng mga bata sa mga seremonya, nagdarasal para sa malusog na paglaki. Napakunot ang noo ni David nang makita ito, sa pag-aakalang hindi bagay kay Levina ang kulay na iyon, dahil mas maganda ang hitsura ng babae sa mga maliliwanag na kulay. Pagkatapos ay nagtalo ang dalawa hanggang sa malumanay na pinaalalahanan sila ni Levina na hindi na kailangang gumastos ng pera sa mamahaling damit para sa kanya. Agad na sumagot si David na hindi kailanman magiging sayang ang pagbili ng mga bagay para sa kanya.
Pagkasabi noon, wala na siyang pakialam na makipag-usap sa mga matatanda at lamusong para paglaruan si Livina at ang mga pusa. Sa wakas, hinayaan din ni David si Livina na subukan ang damit na iyon. Napakaganda ng eksena na hindi niya napigil ang buhatin siya, pinaikot-ikot sa kabila ng pagsigaw ng matanda, sa takot na masira ang damit. Sa mga mata ni David, walang mas mahalaga pa sa kaligayahan ni Livina. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagkaroon ng ideya ang tiyuhin na ang kaharian na ito ay dapat ding mag-organisa ng mga katulad na seremonya. Bagamat hindi sigurado si David, nahulaan ng lalaki na sa impluwensya ni David, sa mga 10 taon, ito ay magiging katotohanan. Pagkasabi niyon, ngumiti siya ng bahagya, dahilan para manginig si David, naalala niya ang ngiti ng kanyang lola. Pagbalik sa restaurant, namangha ang lahat sa bagong outfit ni Livina. Nagpaligsahan ang lahat para purihin siya. Bagamat nakita ni Rika at Kevin na medyo mahal ang presyo, kung ikukumpara sa cuteness ng babae, wala nang masasabing mahal. Nang biglang naisip ni Rika na sa kinabukasan, kapag siya ay lumaki, tiyak na mas gaganda pa ang babae, ang pahayag na iyon ang nagpatahimik sandali kay David. Bigla niyang naisip ang hinaharap. Sa oras na iyon, ano ang magiging relasyon niya kay Livina?